Wellman TV. Manuel Bennett. Like ka naman dyan, idol. Kabanata 581, Kabanata 581, ang lakas ng hanay ng mga espada. Galit na sinabi ni David Herdman, Charlie Skinner, napakarami mo nang napatay sa East Nation Martial Arts Alliance at marami ka nang nasugatan mula sa Hidden Dragon Pavilion. Tiyak na hindi ito pababayaan ng ating General Alliance Master at ng Hidden Dragon Pavilion Master. Huwag mong subukang takutin ang matandang ito gamit ang Reginald Weston at Boris Moore. Umungol si Charlie Skinner, alam kong hindi maliit ang kapangyarihan ng East Nation Martial Arts Alliance at ng Hidden Dragon Pavilion, pero hindi rin dapat paglaruan ang ating 10,000 of Swords Gate. David Herdman, ipinapayo ko sa iyo na huwag kang makialam sa buhay ng iba. Kung hindi, wawasakin ng matandang lalaking ito ang lahat ng martial arts hall ninyo sa River City. Galit na galit din si David Herdman at galit na sinabi, Charlie Skinner, palalayain mo ba sila o hindi? Paano kung ayaw ko? Ngumisi si Charlie Skinner at nagtanong ng rhetorical. Naubos na ang pasensya ni David Herdman. Umungol siya, mga kapatid, sabay-sabay tayong sumalakay. Oo. Sabay-sabay na tugon ng lahat. Patayin. Kumaway si David Herdman at pinangunahan ang lahat na sumugod patungo sa tuktok ng bundok. Malamig ang mga mata ni Charlie Skinner at mariing sinabi, dahil lahat kayo ay nagpupumilit na mamatay, huwag ninyong sisihin ang matandang ito. Habang nagsasalita siya, ikinumpas ni Charlie Skinner ang kanyang kamay at sumigaw. Simulan ang array. Sa isang iglap. Hum, hum, hum. Ang espadang nakabaon sa lupa ay nagsimulang manginig ng malakas. Agad na na-activate ang kanyang sword array. Susunod na sandali. Ang tunay na chi at sword chi ay patuloy na kumakalat at namuo sa 12-dosenang pulang mahahabang espada, na tumatama kay David Herdman at sa iba pa. Fu, fu, fu. Ilang martial artist ang agad na natusok, at nabuwal sa mga dugo. Matapos pumatay ng ilang dosenang martial artist, patuloy na umungol at bumaril ang 12-dosenang pulang mahahabang espada patungo sa ibang mga tao. Mag-ingat kayong lahat. Sigaw ni David Herdman sa takot, sabay sunod na santukan. Naglunsad din ng mga kontra-atake sina Jerry Chaplin, Ralph Jordan, Brandon Skinner, Sheridan Jules, Kurt Tolkien, John Franklin, at Geraldine Zapp. Nag-react din ang ibang mga martial artist at itinaas ang kanilang mga armas, gumaganti ng atake habang sumusugod. Klang, klang, klang. Bam, bam, bam. Umalangaw-ngaw sa buong kabundukan ang mga banggaan at pagsabog, nakabibinging tunog. Sa pamamagitan ng sama-samang pagsisikap ng lahat, ang 12-dosenang mga pulang mahahabang espada na bumaril ay nabasag. Halika, ituloy mo. Ngumiti si Charlie Skinner nang may ngiti at muling ikinumpas ang kanyang kamay. Patuloy na kumilos ang sword array. Swoosh, swoosh, swoosh. Umalangaw-ngaw ang matalim na break ang air sound. Sa pagkakataong ito, ang bilang ng mga espadang naipon sa sword array ay tumaas mula sa 12-dosenang naging daan-daan. Hindi tumigil doon si Charlie Skinner kundi ipinagpatuloy niya ang paggamit ng kanyang tunay na chi. Ang bilang ng mga espada ay tumaas mula daan-daan hanggang libo-libo. Libo-libong pulang mahahabang espada ang sabay-sabay na bumaril, tinakpan ang langit at lupa, kamangha-mangha. Dahil hindi malawak ang winding mountain road at napakaraming tao sa grupo ni David Herdman, may ilang tao na hindi nakaiwas at natusok. Umalangaw-ngaw ang mga sigaw, at sunod-sunod na bumagsak sa lupa ang isang figure. Sa loob lamang ng maikling panahon, ilang daang tao sa panig ni David Herdman ang namatay. Nagkalat ang mga bangkay sa daan, at ang lupa ay kinulayan ng dugo ng pula. Ha ha ha. Tumawa si Charlie Skinner sa langit at napangisi, kayong mga langgam at basura, akala nyo ba iligtas ninyo ang mga tao? Nakakatawa talaga. Ha ha ha. Magaling, ika-9 na elder. Tulad ng inaasahan mula sa ika-9 na elder, sa pamamagitan lamang ng pag-asa sa isang hanay ng espada, nagawa niyang harangan ang halos 10,000 tao. Ang banal na kakayahan ng ika-9 na elder ay walang kapantay, walang talo.
Sina Samli at ang iba pang mga tagapagtanggol, pati na rin ang mga disipulo, ay tumawa ng may pagmamalaki, at pinuri si Charlie Skinner sa iba't ibang paraan. Medyo nadala rin si Charlie Skinner, ang kanyang mga mata ay puno ng pagmamalaki. Umatras! Umatras! Sigaw ni David Herdman, dahilan para gumanti ang lahat ng atake habang umatras. Sa daan, may mga taong namatay at bumagsak sa lupa. Umatras sila ng buong 500 metro bago nalutas ang krisis. Ngunit sa pagtingin sa daan-daang bangkay na nakahiga sa harap nila, sina David Herdman at Sheridan Jules, bukod sa iba pa, ay labis na nalungkot. Mariin na kinuyam ni Sheridan Jules ang kanyang mga kamao, sabay sabing, ito pala ang lakas ng Elder ng 10,000 Swords Gate. Masyado lang siyang malakas. Wala tayong laban sa kanya. Oo. Tumango si Kurt Tolkien, nagngangalit ang mga ngipin at sinabing, hindi man lang tayo makalapit, lalo na't hindi tayo makapagligtas ng kahit sino. Namuo ang kawalan ng pag-asa sa mga mukha ni Jerry Chaplin at ng iba pa. Pakiramdam nila ay wala silang gaanong halaga sa harap ng isang nangungunang elder ng sinaunang martial arts. Mayabang na tumingin si Charlie Skinner kay David Herdman at sa iba pa, at malakas na sinabi, hanggat nandito ako, hindi kayo makakaakyat ng bundok, lalo na't hindi kayo makakapagligtas ng kahit sino. Pinapayuhan kita na huwag kang gumawa ng mga walang kwentang bagay na yan at bilasan mo at tawagin mo ang batang si Manuel Bennett. Kapag hindi dumating ang batang yan bago mag-alas 8 ngayong gabi, papatayin ko ang 3 babaeng yan. At papatayin ko kayong lahat. Pagkatapos magsalita, inutusan ni Charlie Skinner ang 6 na tagapagtanggol, pupunta ako para magkape. Dito na lang kayo magbantay. Kailangan mo lang ipasok ang iyong tunay na chi sa hanay ng mga espada para ma-activate ito. Kung maglalakas loob silang lumapit muli, direktang buhayin ang hanay ng mga espada. Oo. Tumango ang 6 na matatanda, kasama na si Samli, bilang tugon. Pagkatapos, ipinitik ni Charlie Skinner ang kanyang mga manggas at tumalikod para pumasok sa villa. Pinuno Herdman, makakabalik ba si G. Bennett mula sa ibang bansa bago mag-alas 8 ngayong gabi? Tinanong ni Sheridan Jules si David Herdman. Sabi ni David Herdman, hindi ako sigurado, pero naniniwala akong tiyak na babalik si Mr. Bennett sa lalong madaling panahon. Iminungkahi ni Jerry Chaplin, Mr. Henwick, umalis na ang matandang iyon. Subukan natin ulit. Sige, subukan natin ulit. Tumango si David Herdman, at saka sumigaw, mag-ingat kayong lahat at sumama kayo sa akin. Oo. Malakas na tumugon ang karamihan. Pagkatapos, sa pamumuno ni na David Herdman, Sheridan Jules, at iba pa, muli silang sumugod patungo sa tuktok ng bundok. Sa ibabaw ng bundok, naglakas loob na naman silang lumapit. Natawa si Samli at sinabing, magpakita ka sa kanila ng ilang kulay para makita mo. Sige. Tumango ang iba pang 5 tagapagtanggol bilang pagsang-ayon. Agad na ginamit ni na Samli at ng 6 na iba pang tagapagtanggol ang kanilang tunay na chi sa kanilang mga katawan at inilagay ito sa hanay ng mga espada. Sa isang kisap mata, muling na-activate ang hanay ng mga espada. Libu-libong mahahabang espadang kulay pula ang nagsiksikan at tumutok kina David Herdman at sa iba pa. Mag-ingat ka! Sumigaw si David Herdman sa takot, gumanti ng atake at sumugod. Sumunod din ang iba, gumaganti ng atake at sumugod. Gayunpaman, habang patuloy na ginagamit ni na Samli at ng 6 na iba pa ang kanilang tunay na chi, patuloy na umaaktibo ang hanay ng mga espada. Walang katapusang mga espada ang tumigas at sumabog patungo kina David Herdman at sa iba pa. Naniniwala si David Herdman at ang iba pa na kung wala si Charlie Skinner, maaari silang magmadaling makarating sa tuktok. Pero ngayon, napagtanto nilang mali sila. Matapos ang ilang pagtatangkang sumugod, natuklasan nilang hindi sila makalapit. Si David Herdman at ang iba pa ay tanging pag-atres lamang ang nagawa at hindi na nang ahas pang sumugod. Libu-libong tao ang napatay sa sunod-sunod na pag-atake, at punong-puno ng mga bangkay ang daan. Hahaha, kayong mga langgam, kung may lakas ng loob kayo, ituloy nyo lang.
Isang grupo ng mga walang kwentang tao na nagtatangkang magligtas ng isang tao, napakalaki ng pagtingin mo sa kakayahan mo. Kahit mamatay kayong lahat, wala pa rin kayong mailigtas. Si Sam Lee at ang 6 na iba pang tagapagtanggol ay nakatayo sa tuktok ng bundok at tumatawa ng malakas, ang kanilang mga mata ay puno ng pangungutya habang nakatingin kay David Herdman at sa iba pa. Kabanata 582, Kabanata 582, Isang panaginip ng tanga. Nag-aalalang sinabi ni George Jules, Mr. Henwick, kahit wala ang matandang iyon, hindi tayo makakalusot. Ginoong Henwick, ano na ang dapat nating gawin ngayon? Nagtanong din si Jerry Chaplin. Huminga ng malalim si David Herdman at sinabing, wala na tayong magagawa. Maaari na lang nating hintayin ang pagbabalik ni Mr. Bennett. Huminga rin ng malalim sina Sheridan Jules at ang iba pa. Noon lang nila napagtanto na sa harap ng lubos na lakas, wala silang magagawa. Unti-unting lumilipas ang oras. Hindi na mamalayan, dumidilim na ang langit. Si David Herdman at ang iba pa ay nakatayo hindi kalayuan sa tuktok ng bundok, hindi pumupunta kahit saan. Sa oras na ito, tumingin si Sheridan Jules sa kanyang relo at napabulalas, hindi maganda, malapit ng mag-alas 8. Tiningnan din ni Jerry Chaplin ang oras at namutla, ano ang magagawa natin? Hindi pa bumabalik si Mr. Bennett. Pati ang iba ay nataranta na rin, hindi alam ang gagawin. Naikuyom ni David Herdman ang kanyang mga kamao at sinabing, sa anumang kaso, kailangan nating tiyakin ang kaligtasan ni Miss Stewart at ng iba pa. Iniligtas ni G. Bennett ang ating mga buhay, kaya kahit na kailangan nating bayaran gamit ang ating sariling buhay, dapat nating tuparin ang ipinagkatiwala sa atin ni G. Bennett. Masiglang tumanggo sina Jerry Chaplin at ang iba pa. Nang malagay sa panganib sina Julia Stewart, Nancy Maddox, at Julie Stewart, determinado silang lumaban hanggang kamatayan. Sa sandaling ito, lumabas si Charlie Skinner ng manor. Nang makita ang figure ni Charlie Skinner, nanikip ang puso ni David Herdman. Walang pakialam na sabi ni Charlie Skinner, malapit ng mag-alas 8. Hilahin palabas ang 3 babaeng yan. Pinilit ni Sam Lee na ngumiti at sinabing, hindi ba't nangako ka sa atin? Galit na sigaw ni Charlie Skinner, naubusan na ng pasensya ang matandang ito. Bilasan ninyo at kaladkarin ninyo palabas ang 3 babaeng yan. Papatayin ko sila sa harap mismo ng mga lalaking yan. Oo. Nang inag sa takot si Sam Lee. Natural lang, hindi niya sinubukang suwi ng mga sinabi ni Charlie Skinner. Dali-dali siyang pumasok sa manor kasama ang 5 iba pang tagapagtanggol. Bitawan mo ako. Huwag mo akong hawakan. Di nagtagal, lumabas si Sam Lee at ang 6 na iba pa kasama sina Julia Stewart, Nancy Maddox, at Julie Stewart sa kanilang mga bisig. Malamig ang mga mata ni Charlie Skinner, at sumigaw siya, dahil hindi darating ang batang si Manuel Bennett, ang 3 babaeng ito na lang muna ang maaari kong patayin. Bilasan mo at iligtas mo sila. Bilasan mo. Umungol sina David Herdman at ang iba pa at muling nagtakbuhan patungo sa tuktok ng bundok, anuman ang kanilang sariling mga buhay. Iniutos ni Charlie Skinner, ay activate ang sword array, harangan sila. Oo. Sinunod ni na Sam Lee at ng 6 pa ang utos, at pagkatapos ay ipinagpatuloy ang pagpasok ng kanilang tunay na chi sa sword array para paganahin ito. Oy! Isang serye ng mahahabang espada na kulay pula ang nabuo, na tumatalsik sa kalangitan na parang langit na puno ng mga bituin, at ang pagsabog ay tumama kay David Herdman at sa iba pa. Mag-charge ka pa. Umungol si David Herdman, walang takot na sumugod. Ganoon din ang ginawa ni na Sheridan Jules at ng iba pa, isa-isang sumugod. Gayunpaman, hindi pa rin nila nabasag ang sword array, at patuloy na tumataas ang mga nasawi. Hindi na inabala ni Charlie Skinner si David Herdman at ang iba pa, bagkus ay tiningnan niya ang 3 babae ni Julia Stewart at malamig na sinabi, kung gusto mong sisihin ang sinuman, sisihin mo ang batang si Manuel Bennett. Hindi niya dapat ginulo ang ating 10,000 of Swords Gate, at hindi rin siya dapat nabigong pumunta at iligtas ka.
Habang nagsasalita siya, nagtagpo ang hintuturo at gitnang daliri ng kanang kamay ni Charlie Skinner, minanipyala ang kanyang tunay na chi sa isang daliring may espada, at iwinaksi ito patungo sa mga leeg ng mga babae. Agad na nabanaag sa mga mukha ni na Julia Stewart, Nancy Maddox, at Julie Stewart ang kulay ng kawalan ng pag-asa. Mamamatay ba talaga sila ng ganito? Pero napakaraming panghihinayang pa rin sa kanilang mga puso. Gayunpaman, nang akmang tatama na ang daliri ni Charlie Skinner sa espada ng mga sandaling iyon. Ungol, ungol, ungol. Isang serye ng malinaw na mga awit ng dragon ang umalangaw-ngaw sa mga bundok, na yumanig sa langit at lupa. Ano ba yang tunog na yan? Maaari kayang huni iyon ng mababangas na hayop sa kabundukan. Lahat kayo, tingnan ninyo. Ano yan? Lumingon sina David Herdman at ang iba pa para tumingin, at agad silang nagulat. Tumingin din sina Charlie Skinner at ang iba pa, ang ekspresyon sa kanilang mga mukha ay puno ng matinding takot. Bigla, siyam na napakalaking golden dragon illusions ang umugang mula sa paanan ng bundok, mabangis na nangingibabaw at sumugod patungo sa sword array sa tuktok ng bundok, na parang siyam na tunay na dragon ang sumusugod dito. Sa isang iglap, bomb! Tunog! Ang siyam na golden dragon illusions ay malakas na tumama sa sword array, na nagdulot ng isang pagyanig na yumanig sa langit at lupa, na ikinalungkot ng mga multo at mga Diyos. Libu-libong pulang mahahabang espada na lumilipad sa kalangitan ang agad na nabasag. Diretso na gumuho ang buong sword array. Ang mahabang espadang nakabaon sa lupa ay nayanig din at lumipad palabas. Labis na ikinagulat ng lahat ng naroon ang mga nagkalat na bato at gumugulong na alikabok. Hanggang sa unti-unting naglaho ang mga bato at alikabok. Isang nasasabik na boses ang biglang tumunog sa karamihan. Ginoong Bennett. Bumalik na si G. Bennett. Nag-angat ng tingin ang lahat. Sigurado naman. Isang balingkinitan at matangkad na figure na may mga matang kasing lalim ng mga bituin at may pambihirang ugali ang unti-unting naglakad sa ilalim ng liwanag ng buwan patungo sa kanila. Si Manuel Bennett iyon. Mr. Bennett. Si Mr. Bennett talaga ang bumalik. Magaling, sa wakas ay bumalik na si Mr. Bennett. Sumigaw sina David Herdman, Sheridan Jules at iba pa kasabay ng mga luha ng kagalakan. Manuel, Mullen, Kuya Bennett, sina Julia Stewart, Julie Stewart, at Nancy Maddox sa tuktok ng bundok ay sumigaw din sa tuwa, paus ang kanilang mga boses. Akala nila patay na sila, at hindi na nila muling makikita si Manuel Bennett. Ngunit sa kanilang pagkagulat, sa kritikal na sandaling ito, bumalik si Manuel Bennett. Sa sandaling ito, napakalamig ng mga mata ni Manuel Bennett, at ang intensyong pumatay sa kanyang mga mata ay patuloy na tumataas. Sumunod sa kanya sina Lily Tisdale, Barden Bard, at Prajna Bates na may parehong malamig na ekspresyon. Si David Herdman, na may pulang mga mata, ay nagsabi, Mr. Bennett, pasensya na, hindi pa rin namin nailigtas si Miss Stewart at ang iba pa sa huli. Tiningnan ni Manuel Bennett ang nasugatang si David Herdman at ang iba pa, bumantong hininga at sinabing, hindi mo na kailangang humingi ng tawad, sobra na ang nagawa mo. Tumangala siya kina Julia, Nancy, at Betty sa tuktok ng bundok at malakas na sinabi, Julia, Morris, Betty, pasensya na, nahuli ako. Ayos lang. Umiling si Nancy Maddox ng mariin at sinabing, Kuya Bennett, napakaraming tao na ang napatay ng mga walang hiyang ito, dapat mo silang patayin. Sige, hindi ko hahayaang makaalis ang kahit sino sa mga yan. Mapangahas na sagot ni Manuel Bennett. Ha. Sa sandaling ito, si Charlie Skinner, na may hawak na pulang mahabang espada, ay humagalpak sa tawa. Ngumisi siya kay Manuel Bennett at sinabing, Bata, ikaw ba si Manuel Bennett? Ikaw lang, gusto mo pa rin kaming patayin lahat. Sa tingin ko na naginip ka lang. Tinitigan ni Manuel Bennett ang mga mata ni Charlie Skinner at malamig na sinabi, Dad, nananaginip man ako o hindi, subukan mo. Bata, huwag kang magsalita ng kalokohan dito, ako, ang tagapagtanggol ng batas, ang mismong babagsak sa iyo. Sigaw ni Sam Lee at sinugod si Manuel Bennett gamit ang mahabang espada nito. Nakikita ang pag-ulos ng espada ni Sam Lee.
Nakatayo lang si Manuel Bennett sa kanyang kinatatayuan, walang pakialam ang ekspresyon sa kanyang mukha, walang balak umatras o umiwas. Sa sandaling iyon nang lumapit siya, biglang sumabog ang true chi ni Sam Lee mula sa kanyang katawan at sinaksak ang kanyang espada sa dibdib ni Manuel Bennett. Oy! Sus Mariosep! Habang tumatagos ang espada, isang tunog ng hangin na nagbabaga ang umalangaw, napakatalas. Ang rumaragasang sword chi ay mas nakakatakot pa. Bilang 10,000 of Swords Gate Protector, mayroon din siyang late-stage Great Grandmaster Cultivation, natural lang na napakalakas niya. Gayunpaman, nang saktong nakatutok na ang espada niya, casual na itinaas ni Manuel Bennett ang kanyang kanang kamay, tinutok ang papasok na espada at marahas na itinulak palabas. Sa isang iglap, putok-putok-putok. Sa ilalim ng isang palad ni Manuel Bennett, ang papasok na espada ay naging marupok na parang bula at isa-isang nabasag. Kabanata 583, Kabanata 583, Isang Sampal. Sandali lang iyon. Bali na ang espadang hawak ni Sam Lee, at isang hawakan na lang ang natira. Ano? Labis na nagbago ang mukha ni Sam Lee sa gulat. Paano nagawang durugan ng batang ito ang espada niya gamit lang ang isang kamay? Gaano kaya katibay ang katawan ng batang ito? Lahat ng ibang dumalo ay natulala rin, nakatingin kay Manuel Bennett na parang halimaw. Pero nagulat din ang lahat. Patuloy na inabot ng kanang kamay ni Manuel Bennett, direktang hinawakan ang lalamunan ni Sam Lee, at pagkatapos ay marahas na naglabas ng puwersa. Pumutok. Nang walang pagkakataong makareact, napilipit at nabali ang leeg ni Sam Lee. Matapos pilipitin ang leeg ni Sam Lee, inihagis siya ni Manuel Bennett pakanan, na parang nagtatapon ng patay na aso. Kasabay ng tunog ng boom, direktang tumama ang pader ng bundok sa kanan, na lumikha ng butas at naging sanhi ng pagguho ng mga bato. Nakabaon ang katawan ni Sam Lee sa butas, ang kanyang mga mata ay puno ng matinding takot at kawalan ng pagsang-ayon. Sa isang iglap, tumahimik ang eksena. Lahat ng naroon ay walang imak na nakatitig kay Manuel Bennett, hindi mapigilan ang panginginig. Sa isang galaw lang, napatay ni Mr. Bennett ang isang law protector ng 10,000 of Swords Gate. Hindi ba? Hindi man lang nagkaroon ng pagkakataong lumaban ang lalaking iyon. Bakit pakiramdam ko ay mas malakas na ngayon ang lakas ni Mr. Bennett kaysa dati? Ang mga martial artist mula sa lahat ng pangunahing martial arts hall at mga asosasyon ng negosyo ay pawang nagulat at namangha, habang nakatingin kay Manuel Bennett nang may paghanga sa kanilang mga mata. Pinuno Herdman, bumuti na ba ulit ang cultivation ni G. Bennett? Pinunasan ni Sheridan Jules ang malamig niyang pawis at nagtanong. Tumango si David Herdman at sinabing, siguro nga. Pakiramdam ko ay mas malakas na ngayon ang momentum ni Mr. Bennett kaysa dati, at lalong nagiging mahirap itong intindihin. Sa oras na ito, si Charlie Skinner at ang iba pa sa tuktok ng bundok ay natulala rin, hindi makapaniwala sa nakita ng kanilang mga mata. Isang law protector sa late-stage Great Grandmaster na si Sam Lee ang napatay agad-agad. Ang pagpatay kay Sam Lee ay kasing dali lang ng pagpatay ng manok para sa batang ito. Matapos patayin si Sam Lee, humakbang pasulong si Manuel Bennett, unti-unting naglakad patungo kay Charlie Skinner. Kasunod niyan sina Lily Tisdale, Barden Bard, at Prajna Bates. Habang naglalakad silang apat patungo sa tuktok ng bundok, patuloy na tumataas ang kanilang mga aura, at nakasisilaw na mga sinag ng liwanag ang sumikat sa kanilang paligid, napakatalino at walang kapantay. Ikaw na batang walang hiya, ang lakas ng loob mong patayin ang kuya Liko, papatayin talaga kita. Ikaw na batang walang hiya, pupunitan kita ng pira-piraso. Halika para mamatay. Pinangunahan ni Caleb Chaplin, Victor Weiss, Will Torres, Ryan Jordan, at Elmore Whale, ang 5 tagapagtanggol ng batas, ang 100 disipulo at sumugod patungo kay Manuel Bennett upang patayin ito. Pero, nang hindi na hinihintay na makalapit si Caleb Chaplin at ang iba pa, lumabas sina Lily Tisdale, Barden Bard, at Prajna Bates at sumugod para patayin sila. Hindi ka karapat-dapat makipaglaban sa kapatid kong Bennett, sumama ka sa akin ng ilang beses, Buddha.
Sumugod si Bard sa harap, umuungal ng malakas, mahigpit na hinawakan ang dragon pattern Zen stick sa magkabilang kamay, at marahas na inihampas ito palabas. Bam bam bam! Kasabay ng sunod-sunod na mahinang tunog ng pagbagsak. Agad na natamba ang ilang disipulo. Ang mga disipulong ito ay direktang nabangga ng mahigit 20 metro ang layo, nagsuka ng dugo, at namatay pagkalapag. Mamatay ka! Nagbitaw din si Lily Teasdale ng isang malamig na salita, habang hinihiwa ang isang talam. Kumatok. Sa isang suntok lang, naputol ang ulo ng ilang disipulo, at namatay sila ng madugong paraan. Patayin! Sumali rin sa laban si Prajna Bates, walang tigil na iniindayog ang kanyang kuna. Swoosh! Tumalsik ang dugo habang ang mga lalamunan ng isang disipulo ay nabutas at bumagsak ng mabigat sa lawa ng dugo. Wala pang isang minuto. Isang dosenang disipulo ng 10,000 Swords Gate ang napatay ni Lily Teasdale at ng iba pa. Paano mo nagawang patayin ang mga disipulo ko sa 10,000 of Swords Gate? Naghahanap ka ng kamatayan. Patayin sila, kailangan natin silang patayin. Umungol sa galit sina Caleb Chaplin at ang iba pang 5 law protector, patuloy na sumugod patungo kina Lily Teasdale at sa iba pa. Hindi natakot sina Lily Teasdale at ang dalawa pa at sumugod sa labanan. Klang. Agad na umalangaw ang malutong na tunog ng pagbangga. Bumangga ng matindi ang Zen staff ni Bard sa espada ni Caleb Chaplin. Lumipad ang mga kislap, umalangaw ang Truth Shi, ang karelagan ay may halong makapal na balak na pumatay. Sa ilalim ng welgang ito ng mga kawani, napilitan si Caleb Chaplin na patuloy na umatras. Agad na sumunod si Bard, mahigpit na hinawakan ang dragon pattern Zen stick, at muling inihampas ng 2 beses. Pumutok. Sa pangalawang hampas, ang mahabang espada ni Caleb Chaplin ay direktang nadurog. Bam! Tunog. Ang ikatlong atake ay sumira sa Truth Shield na namuo sa katawan ni Caleb Chaplin at nabali ang lahat ng kanyang tadyang. Pa! Dumura si Caleb Chaplin ng dugo, lumipad ng mga 10 metro ang layo, at nang bumagsak siya sa lupa, patay na siya. Sa sandaling tinalo ni Bard si Caleb Chaplin. Patuloy din na nagpakawala si Lily Teasdale ng 3 atake kay Victor Wise. Ang unang atake ay pumutol sa espada sa kamay ni Victor Wise. Binasag ng pangalawang atake ang Truth Shield na nakapalibot sa katawan ni Victor Wise. Direktang nahati ang katawan ni Victor Wise sa ikatlong atake. Mabangis, dominante, at hindi mapigilan. Bagamat nasa early stage Great Grandmaster pa lamang ang cultivation ni Prajna Bates, pagkatapos ng overseas trial na ito, ang kanyang combat prowess ay tumaas din ng malaki. Kaya naman, kahit hindi niya napatay si Will Torres, nagdulot pa rin siya ng malulubhang sugat, na nag-iwan ng maraming galos dito. Nakikita ko ang eksenang ito. Muling natulala sina David Herdman, Sheridan Jules, at iba pa. Lumalabas na hindi lang pala bumuti ng malaki ang cultivation at lakas ni Mr. Bennett, pati na rin ang kay Mr. Teasdale. Bulalas ni David Herdman sa pagkamangha. Ang iba naman ay buong pusong humanga sa kanila. Walang anumang pagkaantala, sina Lily Teasdale, Bard, at Prajna Bates ay nagpatuloy sa pagsalakay patungo kina Will Torres, Ryan Jordan, at Elmore Whale, ang 3 tagapagtanggol ng batas. Nang makita ni Manuel Bennett na walang panganib para kay Lily Teasdale at sa iba pa, tumingin siya kay Charlie Skinner at sinabing, "Matandang aso, halika at labanan mo ako." Halimaw, panuurin mong patayin ka ng matandang ito gamit ang isang espada. Galit na umungal si Charlie Skinner, "Pagkatapos kitang patayin, wala na akong patatawarin sa tabi mo." Dahil hindi nawala ang boses. Kumislap ang figure ni Charlie Skinner, nag-iba bilang pulang anino, at sumugod patungo kay Manuel Bennett. Bilang isang late stage ng Marshall Saint Powerhouse, walang kapantay ang lakas ni Charlie Skinner, at ang kanyang bilis ay kasing bilis ng kidlat. Kaya, sa isang kisap mata, napalapit siya kay Manuel Bennett. Kasanayan sa espada sa pulang langit. Isang napakalakas na ungol ang pinakawalan niya at biglang sinaksak si Manuel Bennett. Oy! Sus Mariosep!
Ang ataking espada na ito ay lubhang makapangyarihan, walang kapantay na mas malakas kaysa sa ginamit ni Samli laban kay Manuel Bennett kanina. Ang sword chi ay nasa lahat ng dako, ang true chi ay magulong, ang liwanag ay nakasisilaw, at ito ay mahirap sa mga mata. Gayunpaman, hindi pa rin umiwas o umatras si Manuel Bennett, sa halip ay itinaas niya ang kanyang kanang kamay para harangan. Ding! Malakas na tumama ang espada sa palad ni Manuel Bennett, at isang malakas na tunog ng banggaan ang umalangaw-ngaw na parang metal na tumatama sa bato. Nang makitang hinarang ni Manuel Bennett ang kanyang espada gamit ang isang kamay, biglang nagulat si Charlie Skinner. Hindi siya makapaniwala, paano nangyari iyon? Paano mo nahaharangan, isang ordinaryong tao lang, ang espada ko? Ngumisi si Manuel Bennett, paano kung harangin ko ang espada mo, sa tingin mo ba ay napakalakas mo? Sa paningin ko, isa ka lang utot. Ang pagpunta mo rito para patayin ako ang pinakakalokohang desisyon na ginawa mo. Matandang aso, pagsisisihan mo ang buhay mo sa mundong ito. Dahil hindi nawala ang boses. Lumapit si Manuel Bennett at sinampal ng malakas. Gusto sanang tumanggi ni Charlie Skinner, ngunit huli na ang lahat. Masyadong mabilis. Sa sobrang bilis, hindi man lang siya nakareact. Ang susunod na segundo, hampas. Isang malutong na sampal ang umalangaw-ngaw. Napasigaw si Charlie Skinner at, parang sako ng buhangin, ay sinampal ng mahigit 10 metro ang layo bago malakas na bumagsak sa lupa. Kalahati ng kanyang mukha ay basag, ang kanyang mga buto sa mukha ay nabali, ang kanyang laman ay malabo, at hindi mabilang na mga ngipin ang nabuwal. Sa sandaling ito, wala na si Charlie Skinner sa anyo ng arroganting dakilang eksperto na dating siya. Kabanata 584, Kabanata 584, Siyam na Hakbang. Biglang nauwi sa nakabibinging katahimikan ng buong eksena. Natulala sina David Herdman at ang lahat, at hindi makapaniwala ang kanilang mga mata. Isang napakalakas na Charlie Skinner, na talagang sinampal ni Manuel Bennett. Bukod pa rito, direktang nadepekto ng sampal na ito ang mukha ni Charlie Skinner. Tandaan! Ngayon lang, halos 10,000 na sa kanila ang nakaharang ni Charlie Skinner pa lang. Pinatunayan nito na hindi si Charlie Skinner ang mahina, kundi si Manuel Bennett ang masyadong malakas. Sa makatuwid, napansin ni Manuel Bennett ang mga pulang pamamaga at mga marka ng sampal sa mga mukha nina Julia Stewart, Nancy Maddox, at Julie Stewart. Kaya, naisip niyang sampilan ang mukha ng matandang asong ito. Matapos sampilan palayo si Charlie Skinner. Hindi tumigil si Manuel Bennett, humakbang siya paarap at unti-unting naglakad patungo kay Charlie Skinner. Ikaw na maliit na halimaw, papatayin ka ng matandang lalaki, papatayin ka. Sa sobrang galit ni Charlie Skinner, nabaliw siya. Bilang isang elder ng 10,000 of Swords Gate, kailan pa siya sinampal sa mukha? Kailan pa siya nahiya ng ganito? Nakapagdesisyon na siya. Kailangan niyang hiwain ang maliit na halimaw na ito. Bigla siyang bumangon, hawak ang kanyang mahabang espada, at muling sumugod kay Manuel Bennett. Papunta na sa pag-charge. Patuloy na tumataas ang kanyang momentum, patuloy na bumubulwak palabas ang true chi at sword chi, at mas kapansin-pansin, isang nakasisilaw na pulang ilaw ang sumisilip sa kanya. Bam! 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 Nagsimulang yumanig ng malakas ang buong bundok. Gumugulong pababa ang mga bato, lumilipad pataas. Ang mga batong lumilipad sa ere ay direktang nabasag ng pira-piraso ng true chi at sword chi na kumalat mula kay Charlie Skinner. Nakakakilabot na hindi ka panipaniwala. Sa isang iglap, muli siyang naging malapit kay Manuel Bennett. Pumunta ka sa impyerno. Umungol siya at biglang iniwas ang kanyang espada, at malakas na sinaksak si Manuel Bennett. Oy! Sus Mariosep! Ang espadang ito ay lubhang mabangis, na parabang naging isang higanting pulang espada, na humahampas ng may matinding galit. Ang hangin, na parang isang piraso ng tela, ay napunit, na lumikha ng isang malakas na pagsabog. Hindi pa nga lubusang nahuhulog ang espadang ito, at nahati na ang lupa, na nagpatalon sa puso nina David Herdman at ng iba pa sa takot. Makakasiguro sila.
Kung mayroon mang humaharang sa espadang ito, tiyak na mahahati sila sa dalawa. Ginoong Bennet, mag-ingat ka. Ginoong Bennet, umalis ka na agad. Parehong nagbabala dahil sa gulat sina David Herdman at Sheridan Jules. Manuel, mag-ingat ka. Kuya Bennet. Mullen. Sina Julia Stewart, Nancy Maddox, at Julie Stewart ay medyo natakot din. Kahit hindi nila masyadong naiintindihan ang martial arts, ramdam na ramdam nila ang kilabot ng espadang ito. Gayunpaman, laban sa mabangis na espadang ito, nanatiling hindi natinag si Manuel Bennet, muling itinaas ang kanyang kanang kamay at inabot ang langit. Ang palad ng kanyang kamay ay naglabas ng isang nakasisilaw na ginintoang liwanag, parang isang ginintoang monumento, na tumatama paitaas. Sa isang kisap mata, humalabog. Malakas na tumama ang espada sa palad ni Manuel Bennet, na nag-iwan ng tunog na parang nagbabanggaan ang mga espada. Mga kislap na lumilipad, totoong Tsina sumasabog, liwanag na sumisikat sa kalangitan. Pakiramdam ni Charlie Skinner, parang hindi kamay ng tao ang tinamaan ng espadang ito, kundi isang piraso ng napakatigas na bakal. Kahit na, naramdaman niyang medyo namamanhid ang braso niya dahil sa gulat. Ngunit si Manuel Bennet, na nakayanan ang espadang ito, ay walang sugat, wala ni isang galo sa kanyang palad. Matapos mong ilihis ang espadang ito, walang pag-aalinlangan, humakbang muli si Manuel Bennet, lumapit, at saka muling sumampal. Walang pagkakataon. Umungol si Charlie Skinner. Ngayon lang siya sinampal palayo, na isa ng kahihiyan sa buhay niya. At ngayon, sasampalin na naman siya ni Manuel Bennet, hinding-hindi niya hahayaang magtagumpay ang maliit na halimaw na ito. Mabilis niyang itinaas ang kaliwang kamay at sinubukang kontrahin ang sampal. Putok. Nagbanggaan ang magkabilang palad, lumikha ng tunog na parang mahinang kulog. Akala niya ay makakayanan niya ang sampal ni Manuel Bennet. Pero hindi niya ito kayang harangan. Pumutok. Kasabay ng tunog ng pagkabasag, ang kanyang palad ay direktang nadurog ni Manuel Bennet. Matapos basagin ang palad ni Charlie Skinner, nagpatuloy ang sampal ni Manuel Bennet ng walang humpay, at muling malakas na hinampas ang kabilang pisngi ni Charlie Skinner. Hampas. Isa na namang malakas na pagsabog ang umalangaw-ngaw. Si Charlie Skinner ay muling nagpakawala ng isa pang nakakadurog ng pusong sigaw, habang siya, kasama ang kanyang espada, ay muling itinapon sa malayo. Sa pagkakataong ito, tumilapon siya ng mga 20 metro ang layo. Nang matamaan sa lupa, nabugbog ang kabilang pisngi niya hanggang sa madugong masa, at nabasag ang mga buto sa mukha niya. Sa sandaling ito, ang mukha ni Charlie Skinner ay sadyang magulo, napakasamang tingnan. Nakakakita ng ganitong tanawin. Si David Herdman at ang iba pa ay nanginginig sa takot, at naghahabol ng hininga. Noong una ay nag-aalala sila na nasa panganib si Manuel Bennet. Pero ngayon, napagtanto nila na masyado lang silang nag-iisip. Hindi talaga kalaban ni Manuel Bennet si Charlie Skinner, kaya lang siyang paandarin ng malakas. Kung tungkol naman kina Julia Stewart, Nancy Maddox at Julie Stewart sa tuktok ng bundok, pareho silang takot at nakahinga ng maluwag. Napagtanto rin nila na sila ang pinaghihigantihan ni Manuel Bennet. Labis silang naantig, habang nakatingin kay Manuel Bennet ng may paghanga. Mapagkakatiwalaan pa rin nila ang lalaking ito. Malakas, nangingibabaw, nakatayo ng matangkad at mayabang, walang kapantay. Sa sandaling ito, nakita rin nina Lily Tisdale, Barden Bard, at Progna Bates, na siyang pumatay sa natitirang 3 tagapagtanggol ng batas. Ang eksenang ito, ang kanilang mga mukha ay puno ng pagkamangha at paghanga. Matapos ihagis muli si Charlie Skinner, hindi pa rin bumagal si Manuel Bennet, patuloy pa rin sa paglalakad palapit sa kanya. Habang naglalakad siya, sinabi niya, "Matandang aso, hindi ba't sumisigaw ka lang na gusto mo akong patayin, at pagkatapos ay patayin mo ang lahat ng nasa paligid ko? Ngayon, halika at subukang pumatay ng isa." Sumabog sa galit si Charlie Skinner, ang kanyang ungol at dagandong ay umalangaw-ngaw sa mga kabundukan. Siya, bilang kilalang elder ng 10,000 of Swords Gate, ay mayroong iginagalang na katayuan,
napakalakas na lakas, at iginagalang at minamahal ng mga tao. Sino ang mag-aakala na 2 beses siyang sasampalin ng isang batang palabiro ngayon? Kahihiyan. Isang lubos na kahihiyan. Kung hindi niya mapapatay ang batang ito, hindi na niya maipapakita ang mukha niya sa ancient martial world. Iniisip ko ito. Pinagnalit niya ang kanyang mga ngipin dahil sa sakit sa kanyang mukha, pagkatapos ay tumalon ng diretso sa hangin, inihagis ang kanyang espada ng buong lakas. Oy! Sus Mariosep! Ang mahabang espada ay sumaire sa ere, sumipol palabas, umaabot sa langit sa ibabaw ni Manuel Bennett. Sangkap ng espada ng pulang langit. Kasabay ng matunog na sigaw. Ang nakakadurog ng bundok at umuungal na sword chi at true chi ay kumalat, direktang naipon at naging isang napakalaking sword array, na ikinulong si Manuel Bennett sa loob. Libu-libong mahahabang espada na kulay pula ang nabuo, na tumutunog mula sa lahat ng direksyon patungo kay Manuel Bennett sa gitna ng sword array. Sa pagkakataong ito, ginamit ni Charlie Skinner ang lahat ng kanyang lakas. Ang sword array na kanyang itinayo ay hindi bababa sa 10 beses na mas malakas kaysa dati. Gusto niyang tadtarin si Manuel Bennett hanggang sa madurog, at iwan itong mamatay ng kawawa sa loob ng sword array. Nang makita ang tanawing ito, muling nagulat si David Herdman at ang iba pa na naroon. Kahit alam nilang napakalakas ni Manuel Bennett, hindi pa rin nila maiwasang makaramdam ng kaunting pag-aalala. Hindi na mapigilan, ang mga taktikang ipinapakita ni Charlie Skinner ay masyadong nakakatakot. Gayunpaman, walang pakialam si Manuel Bennett sa mga espadang sumasabog patungo sa kanya, sa halip ay humakbang pasulong. Humalabog. Habang palabas siya. Umungol. Isang ilusyon ng gininto ang dragon ang umungal at sumabog mula sa loob niya. Sinundan ng humalabog. Ang ikalawang hakbang. Umungol. Isang pangalawang ilusyon ng gininto ang dragon ang umugang mula sa katawan ni Manuel Bennett. Pagkatapos, klang, klang, klang. Ang ikatlong hakbang, ang pang-apat, ang pang-5. Hanggang sa gawin ni Manuel Bennett ang ika-9 na hakbang. Ungol-ungol-ungol. Sabay na umungal ang 9 Golden Dragon Illusion, bumagsak sa lahat ng direksyon. Kabanata 585, Kabanata 585, Bisita na may masamang balak. Ang eksena sa harap nila ay labis na ikinagulat ng lahat ng naruroon. Pakiramdam ng lahat, ang siyam na gininto ang dragon na umuungal palabas ng katawan ni Manuel Bennett ay hindi lamang mga ilusyon, kundi mas katulad ng totoong 9 Heavens Divine Dragons. Hindi maisip na nakakatakot. Mapang-api at walang kapantay. Kahit si Charlie Skinner sa labas ng sword array ay natulala. Hindi niya talaga maintindihan kung anong klaseng cultivation skill ang ginagamit ni Manuel Bennett. Dapat malaman na nabuhay siya ng napakaraming taon, kahit hindi niya pa nasaksihan ang lahat ng martial arts sa mundo, marami na siyang nasaksihan. Ngunit ang pamamaraang sumusuway sa lupa na ginagamit ni Manuel Bennett ay hindi niya kailanman narinig at hindi niya nakita. Sa isang iglap, dagandong ng boom. Direktang binasag ng siyam na gininto ang Dragon Phantoms ang lahat ng espadang ipinutok kay Manuel Bennett, at pagkatapos ay malakas na bumangga sa sword array. Wala pang ilang segundo. Damugong. Ang buong sword array ay gumuho, sumabog, at naging truchi sa kalangitan. At si Manuel Bennett, na nakulong lang ng sword array, ay nanatiling ligtas. Sa sandaling ito, biglang nagising si Charlie Skinner. Noon lang niya napagtanto na wala talaga siyang laban sa batang nasa harap niya. Kung magpapatuloy siya sa pakikipaglaban, tiyak na mamamatay siya. Sa sobrang hirap, nakamit niya ang kanyang kasalukuyang cultivation at lakas, ang kanyang kasalukuyang estado, at talagang hindi siya maaaring mamatay dito. Sa kaisipang iyon, kumislap ang kanyang figure, at diretso siyang sumugod patungo kina Julia Stewart, Nancy Maddox, at Julie Stewart. Gusto niyang hulihin ang tatlong babaeng ito at takutin si Manuel Bennett para mabuhay ito. Gayunpaman, habang sumusugod si Charlie Skinner patungo sa tatlong babae, gumalaw din si Manuel Bennett. Kumislap ang kanyang anyo at naging parang kidlat, sumugod patungo kay Charlie Skinner. Mabilis na si Charlie Skinner, at hindi na mahabol ng mga ordinaryong tao ang kanyang figure.
Pero mas mabilis pa si Manuel Bennett. Sa isang iglap, naabutan niya si Charlie Skinner. Matandang aso, mamatay ka. Isang matinding ungol ang pinakawalan ni Manuel Bennett, pumailan lang sa kalangitan. Ang kanyang palad ay walang awang hinamplas si Charlie Skinner. Nabigla si Charlie Skinner at gustong umiwas, ngunit huli na ang lahat. Ang tanging magagawa niya ay gamitin ng husto ang True Chi sa loob ng kanyang katawan, bumuo ng isang True Chi shield, at harapin ito ng diretso. Sa isang iglap, bomb, tunog. Malakas na nagbanggaan ang magkabilang palad, parang pagguho ng lupa, parang dagandong ng dagat, parang pagsabog ng bulkan. Ang tunay na chi at liwanag ay magkakaugnay, kumakalat sa lahat ng direksyon na parang mga alon na umaalon. Kahit gamitin ang buong lakas niya, hindi pa rin nakayanan ni Charlie Skinner ang suntok ni Manuel Bennett. Napasigaw si Charlie Skinner sa sakit, ang kanyang kanang palad at maging ang kanyang buong kanang braso ay nabasag sa sampal ni Manuel Bennett. Matapos mabasag ang kanang braso ni Charlie Skinner, patuloy na malakas na tumama ang palad ni Manuel Bennett. Ang True Chi shield na pinatibay ni Charlie Skinner ay tuluyang nadurog na parang gawa sa papel. Ang susunod na segundo, bomb, tunog. Isang nakakapangilabot na pagsabog ang sumiklab sa tuktok ng bundok. Nagkalat na mga bato, alikabok, at mga halaman ang pumailan lang sa kalangitan sa gabi. Lahat ng taong naruroon ay nakatitig sa direksyon ng tuktok ng bundok, tulala at walang imik ng matagal. Nang tuluyan ng maglaho ang mga nagkalat na bato, alikabok, at mga halaman ay saka lamang bumalik sa katahimikan ang lahat. Nang makita nila ang eksena sa harap nila, lahat ay natulala, namutla sa takot, at pinagpapawisan ng malamig. Ang tanging nakita nila ay isang malaking hukay na nabutas sa tuktok ng bundok. Nakahiga si Charlie Skinner sa malaking hukay na iyon, ang buong katawan niya ay pilipit at hindi makilala, duguan at patay na patay. Tahimik na nakatayo si Manuel Bennett sa tabi ng malaking hukay, walang bahid ng emosyon ang kanyang ekspresyon. Sa isang iglap, ang buong eksena ay nauwi sa isang nakamamatay na katahimikan. Pagkatapos ng mahabang panahon ng katahimikan, Ginoong Bennett, kahanga-hanga ka. Ginoong Bennett, napakalakas mo. Paano kung isa siyang elder mula sa 10,000 of Swords Gate? Namatay pa rin siya sa kamay ni Mr. Bennett. Sabi ng matandang to, parang mga langgam daw ang mga tao sa secular na mundo, pero hindi naman siya kasing galing ng langgam. Malakas na naghiyawan sina David Herdman at Sheridan Jules at ang iba pa, kumukulo ang kanilang dugo sa kasabikan. Ngunit nang akala ng lahat ay tapos na ang usapin. Tumingin si Manuel Bennett sa malayo at sumigaw, galing ka rin ba sa 10,000 of Swords Gate? Kung gusto mo akong patayin, bilasan mo at gamulong ka rito. Nang marinig ang mga sinabi ni Manuel. Noong una ay natigilan sina David Herdman at ang iba pa, ngunit pagkatapos ay lumitaw ang takot sa kanilang mga mukha. Hindi pwede, may mga tao pa ba mula sa 10,000 of Swords Gate? Hindi tama yan, hindi ba't namatay na lahat ng mga taong yan? Sino ang kausap ni Mr. Bennett? Nagulat at naguluhan sina David Herdman at ang iba pa. Pero sa sandaling ito, ha ha ha, isang malakas na tawa ang narinig mula sa di kalayuan. Umalangaw-ngaw ang tawanan sa mga bundok at kagubatan, nakakabingi ang mga tainga. Napatingin ang lahat sa direksyon ng tawanan. Nakita nila ang isang figure na nakatayo sa tuktok ng bundok ilang kilometro ang layo, singtayo ng isang lumang puno ng pino. Dahil sa layo at dahil gabi na, kahit maliwanag ang buwan, hindi malinaw ang nakikita ng lahat. Kaya, noong labanan kay Charlie Skinner kanina lang, napansin na ni Manuel na may paparating. At ramdam niya na ang taong ito ay talagang isang master, malamang na mas malakas kaysa kay Charlie Skinner. Habang unti-unting humuhupa ang tawanan, humakbang pasulong ang figure. Isang hakbang lang. Ang figure ay nakarating sa tuktok ng isang bundok na mahigit 500 metro ang layo. Pagkatapos, humakbang muli ang figure. Sa ikalawang hakbang, ang figure ay muling tumawid ng mahigit 500 metro, lumitaw sa tuktok ng bundok kung saan nakatayo si Manuel at ang iba pa. Bumuhos ang liwanag ng buwan.
Ngayon lang malinaw na nakita ng lahat ang hitsura ng taong ito. Ito ay isang lalaking tila nasa edad 30. Ang lalaki ay mahigit 185 sentimetro ang taas, nakasuot ng itim na kamiseta, matangos ang mga kilay, malalim ang mga mata, matangos ang ilong, mar-angle ang pangangatawan, malapad ang dibdib, at may kakaibang aura. Kahit kalmado lang na nakatayo roon ng lalaki, ramdam pa rin ni Manuel ang pang-aapi mula sa kanya. Gayunpaman, ang lalaking ito ay nakadamit ng napaka-moderno, kaya nga ba siyang taga 10,000 of Swords Gate? Habang si Manuel ay nawawala sa pag-iisip. Natigilan sina David Herdman at ang mga miyembro ng 19 na martial arts halls. Pagkatapos ng ilang segundo, lumuhod si David Herdman at ang lahat, iniyuko ang kanilang mga ulo, nang may lubos na paggalang. Pagbati sa pangkalahatang guro ng alyansa. Sabay-sabay na sumigaw ang lahat ng martial artist, ang kanilang mga boses ay yumayanig sa kalangitan. Ang lalaking nasa harap nila ay walang iba kundi ang East Nation Martial Leader. Ami Diyos ng sining militar, Reginald Weston. Nang marinig ni na Manuel at Barden Bard at ng iba pa si David Herdman at ang iba pa na tinatawag ang lalaki gamit ang kanyang titulo. Namutla ang kanilang mga mukha. Nagulat din sina Sheridan Jules at ang iba pang mga tao ng mga asosasyon ng negosyo. Nako! Siya ang East Nation Martial Leader. Hindi napigilan ni Barden Bard na mapasigaw sa pagkamangha. Nakatitig si Prajna Bates nang walang ekspresyon, akala ko matandang lalaki ang East Nation Martial Leader, hindi ko inaasahan na ganito pala siya ka-dominant. Kumunot ang noo ni Lily Teasdale at sinabing, anong ginagawa ng East Nation Martial Leader dito? Hindi kaya. Sa kalagitnaan ng kanyang pagsasalita, tila may napagtanto siya at isang malamig na liwanag ang sumilay sa kanyang mga mata. May napagtanto rin sina Barden Bard at Prajna Bates, nagbago ang kanilang mga mukha, tensyonado ang kanilang mga katawan, naghahanda para sa labanan. Tutal, hindi pa katagalan, dinala sila ni Manuel sa Martial Alliance Headquarters para magdulot ng kaguluhan, na nagdulot ng pagbasag sa batong tableta at pagkasugat sa dalawang vice-leader. Ngayong lumitaw na rito ang East Nation Martial Leader, malamang na hindi maganda ang intensyon niya. Kabanata 586, Kabanata 586, alam mo ba na mali ka? Nang malaman niyang ang lalaking nasa harap niya ay ang East Nation Martial Alliance Chief, naging mas alerto si Manuel Bennett. Kung talagang gusto siyang patayin ng East Nation Martial Alliance Chief, hindi siya takot sa laban. Hindi mo kailangang maging magalang, tumayo ka na. Sumenyas si Reginald Weston kay David Herdman at sa iba pa na tumayo. Noon lamang nang ahas na tumayo si David Herdman at ang iba pa. Pinuno ng alyansa, ano ang nagdala sa iyo rito? Magalang na tanong ni David Herdman. Pinaikit ni Reginald Weston ang kanyang mga mata at tumingin kay Manuel Bennett, na nagsasabing, pumunta ako rito para sa batang ito. Nang marinig ito, lubhang nagbago ang mga mukha ni na David Herdman, Jerry Chaplin, Ralph Jordan, at Brandon Skinner. Walang duda, narito ang pinuno ng alyansa para akusahan siya. Bahagyang yumuko si David Herdman at magalang na sinabi, Alliance Chief, ang dahilan kung bakit pinatay ni Mr. Bennett ang delegasyon ng Elephant Country Martial Alliance ay dahil sa panggugulo nila sa ating East Nation at sa pag-udyok sa atin. Opo, pinuno ng alyansa, sana'y alamin ninyo ang katotohanan. Pinuno ng alliance, iniligtas ni Mr. Bennett ang mukha ng ating East Nation Martial Arts Alliance at hindi siya dapat akusahan. Pinuno ng alyansa, patawarin mo sana si Ginoong Bennett sa pagkakataong ito. Nagmakaawa rin sina Jerry Chaplin, Ralph Jordan, at Brandon Skinner para kay Manuel Bennett. Anong ginagawa ninyo? Kumunot ang noo ni Reginald Weston at sinabing, sinabi ko na bang aakusahan ko ang batang ito sa krimeng ito? Sumusobra na nga ang Elephant Country Martial Arts Alliance. Kahit na nandoon ako, hindi ko sila basta-basta bibitawan. Pagkarinig nito, si David Herdman at ang iba pa ay labis na natuwa. Ibig bang sabihin nito ay balak patawarin ng pinuno ng alyansa si G. Bennett. Tumingin din si Manuel Bennett kay Reginald Weston nang may pagtataka.
Akala niya noong una ay sisisihin siya ni Reginald Weston sa pagpatay sa delegasyon ng Elephant Country Martial Alliance tulad ng ginawa ni na Peter Hyde at Pamela Steele. Pero ngayon tila hindi na siya kasing mapang-asar ng dalawang matandang iyon. Pinuno ng alyansa, ang iyong pag-unawa ay tunay na malalim. Yumuko si David Herdman ng nakangiti. Matandang pastol, tigilan mo na ang pambabala sa akin. Tinitigan ni Reginald Weston si David Herdman ng seryoso at saka malakas na sinabi, pwede ko nang kalimutan ang katotohanang pinatay ng batang ito ang mga tao ng delegasyon ng Elephant Country Martial Alliance. Gayunpaman, binasag ng batang ito ang tapyas na bato ng ating punong himpilan at nasugatan ang dalawa sa ating mga vice-leader ng Martial Alliance. Bilang East Nation Martial Leader, natural lang na kailangan kong humingi ng paliwanag mula sa kanya. Muling nagbago ng husto ang mukha ni David Herdman. Dali-dali niyang sinabi, Alliance Chief, hindi sinasadya ni Mr. Bennett ang ginawa niya, patawarin mo sana siya. Sinabi rin ni Jerry Chaplin, oo, noong panahong iyon, hindi pa rin maintindihan ni na Vice Leaders Hyde at Steele ang nangyari at gusto nilang isuko si Mr. Bennett. Nagalit si Mr. Bennett at kumilos ng padalos-dalos. Sunod-sunod ding nagmakaawa sina Ralph Jordan at Brandon Skinner. Nanlamig ang mukha ni Reginald Weston, kumalat ang matinding aura at pressure, at malakas niyang sinabi, hindi mo na kailangang magmakaawa para sa batang ito. Kailangang magbigay ng paliwanag ang batang ito sa ating East Nation Martial Alliance. Nang maramdaman ang nakakasakal na presyon na ito, si David Herdman at ang iba pa ay labis na natakot kaya't nanginig ang kanilang buong katawan, nanlambot ang kanilang mga binti, at halos lumuhod sila sa lupa. Napagtanto nila na galit ang pinuno ng alyansa, kaya hindi na sila nang ahas na magmakaawa pa. Tinitigan ni Reginald Weston si Manuel Bennett at seryosong sinabi, bata, inaamin mo ba ang pagkakamali mo? Tumingin si Manuel Bennett sa mga mata ni Reginald Weston at malakas na nagsabi, maaari ko bang itanong sa pinuno ng alyansa, anong pagkakamali ang nagawa ko? Binasag ko ang batong tableta ng headquarters dahil pakiramdam ko ay nawalan na ng puri at lakas ang ating East Nation Martial Alliance. Dahil nawala na ang puri at gulugod ng ating East Nation Martial Alliance, ano ang kahalagahan ng pagpapanatili ng tapyas na batong ito? Tungkol naman sa pananakit sa dalawang matandang iyon ay dahil hindi nila mapag-iba ang tama sa mali, ang mabuti sa masama. Nawalan na sila ng dugo at tapang na dapat ay mayroon tayong mga martial artists sa East Nation. Hinayaan mong maging mga pangalawang pinuno ang mga ganyang pag-aaksaya. Para sa akin, ikaw, ang pinuno ng alyansa, ay hindi mas mahusay. Magaling, Kuya Bennett. Tama si Kuya Bennett, kayo ang mali. Tama. Akala ko masungit ka, pero pala magkapareho pala kayo ng ugali ng dalawang matandang yan. Sunod-sunod na nagsalita sina Barden, Lily, at Prajna Bates. Napakatapang. Sigaw ni Reginald Weston. Isang mas nakakatakot na aura at pressure ang kumalat, dinurog sina Manuel Bennett, Lily, Barden, at Prajna. Dagandong dagandong dagandong. Yumanig ng malakas ang buong bundok. Hindi lang ang bundok na iyon, kundi pati ang mga nakapalibot na bundok ay nayanig din ng husto. Ang mga ilog sa kabundukan ay umaagos ng may magulong dagandong. Nakaharap sa nakakatakot na pressure at aura na ito. Bagamat kaya pa rin ni Manuel Bennett, sina Lily, Barden, at Prajna naman ay nahihirapang makayanan ang kanilang mga nararamdaman, nanginginig ang buong katawan. Sumigaw muli si Reginald Weston, bata, tatanungin pa kita ng isang beses, inaamin mo ba ang iyong pagkakamali? Hindi ako nagkakamali. Malakas na sagot ni Manuel Bennett, nilalabanan ang labis na presyon at aura. Ang kanilang mga boses, parang ungol ng dragon at tigre, ay umalangaw-ngaw sa buong bundok, dahilan para umugang ang eardrums ng lahat. Napakabuti. Humajijek si Reginald Weston na may halong galit at pagkatuwa, may mga kislap na kumikislap sa kanyang mga mata. Dahil ayaw mong aminin ang iyong pagkakamali, bubugbugin kita hanggang sa umamin ka. Hindi nawala ang boses. Bam! Tunog. Ang panloob na aura at presyon ni Reginald Weston ay naging mas malawak at maringal, parang isang rumaragasang ilog, lubos na marahas.
Isang sinag ng itim-ginto ang sumikat mula sa kanyang katawan, at ang kanyang mga mata ay nagliwanag din ng itim-ginto na liwanag, parang isang demonyong bumababa, lubhang nakakatakot. Maraming martial artist mula sa iba't ibang martial arts hall at mga pangunahing business association ang hindi na nakatiis at isa-isang bumagsak. Sumigaw si Manuel Bennett, Lily, Barden, Prajna, ilabas ninyo rito ang hipag ninyo, dali. Kahit pa ikaw ang General Alliance Master, ako, si Buddha, ay handang makipaglaban sa iyo ng harapan. Umungol si Barden, hawak ang dragon pattern Zen stick at diretsyong sumugod kay Reginald Weston. Sumunod din sina Lily at Prajna Bates, at nagmamadaling lumapit kay Reginald Weston. Bumalik ka. Biglang natigilan si Manuel Bennett, halatang hindi niya inaasahan na maglalakas loob ang tatlo na atakihin si Reginald Weston. Kahit gusto nilang lumaban sa malalakas, hindi sila maaaring kumilos ng padalos-dalos. Sa isang iglap, lumapit sina Barden, Lily, at Prajna kay Reginald Weston. Tungkod na sumusuko sa Diablo na Vajra. Kasanayan sa talim ng walang anino na tyrant. Nahuhulog na palma ng cherry blossom. Sabay-sabay na ginamit ni Barden, Lily, at Prajna ang kanilang true chi sa kanilang mga katawan hanggang sa sukdulan at naglunsad ng mabangis na pag-atake kay Reginald Weston. Isang tungkod, isang talam, isang palad, dinudurog, pinupukaw ang isang bagyo, na may walang kapantay na mapanirang kapangyarihan at puwersa. Habang pinagbubuti nilang tatlo ang kanilang cultivation, ang kanilang lakas ay lumakas din ng husto. Kung hindi, hindi nila mapapatay ang tagapagtanggol ng batas ng 10,000 of Swords Gate. Kaya naman, ang kanilang ganap na opens iba ay napakalakas. Marahil ay mas mahirap pang kontrahin ng mga Martial Saint Realm experts kapag naharap sa magkasanib na atake mula sa tatlo. Gayunpaman, si Reginald Weston ay nakatayo lamang ng hindi gumagalaw, hindi umiiwas o umatras. Sa halip, itinaas niya ang isang palad at sumugod. Sa isang iglap, bomb! Tunog! Isang nakakabighaning banggaan ang umalangaw-ngaw. Sumiklab ang true chi, umugang ang malakas na hangin, at ang kakilabutan ay walang hanggan. Akala ni Barden, Lily, at Prajna noong una ay kaya nilang tiisin ang hampas ng palad ni Reginald Weston ng magkasama, pero hindi nila kaya. Sa gitna ng sunod-sunod na masasakit na sigaw, sina Barden at ang iba pa ay napalipad. Habang lumilipad palabas, nakaramdam ang tatlo ng matinding sakit at pamamanhid sa kanilang mga braso. Ang kanilang chi at dugo sa loob ng kanilang mga katawan ay kumulo, halos umubo ng dugo. Kabanata 587, Kabanata 587, Lupigin mo ako gamit ang iyong lakas. Nagmadaling lumapit si Manuel Bennett at tinulungan si Barden Bard at ang iba pa na makatayo, ayos lang ba kayo? Kuya Bennett, ayos lang kami. Umiling si Barden Bard at sumenyas na sumulong muli. Sumunod din sina Lily Tisdale at Prajna Bates. Tumigil ka. Pinahinto silang tatlo ni Manuel Bennett at seryosong sinabi, wala kayong laban sa kanya. Bilasan ninyo at isama ninyo ang hipag ninyo at umatras na kayo. Oo. Bagamat ayaw ni Barden Bard at ng iba pa, alam nila na napakalaki ng agwat sa pagitan nila ni Reginald Weston. Kung magpapatuloy sila sa pag-aaway, walang dodang maghahanap sila ng gulo. Kaya, agad na lumingon silang tatlo at sinamahan sina Julia Stewart, Nancy Maddox, at Julie Stewart pababa mula sa tuktok ng bundok at umatras sa malayo. Sunod-sunod ding umatras sina David Herdman at ang iba pa. Manuel, mag-ingat ka. Malakas na sigaw ni Julia Stewart, puno ng pag-aalala ang mga mata. Puno rin ng pag-aalala ang mga mata nina Nancy Maddox at Julie Stewart. Huwag kang mag-alala, magiging maayos din ako. Binigyan ni Manuel Bennett ang tatlong babae ng nakakapagpakalmang tingin. Matapos makaalis ang lahat mula sa tuktok ng bundok. Nang inag ang katawan ni Manuel Bennett, patuloy na pinapagana ang tunay na chi sa loob niya. Isang nakasisilaw na gininto ang sinag ang sumili mula sa kanyang katawan, at ang kanyang mga mata ay kumikinang din ng makinang na gininto ang liwanag. Agad na nagliwanag ang langit sa tuktok ng bundok, na para bang liwanag ng araw. Laban.
Umungol si Manuel Bennett, humakbang pasulong, at naging isang gininto ang anino ng liwanag, sumugod patungo kay Reginald Weston. Humakbang din si Reginald Weston, dumiretso sa labanan. Sa isang kisap mata, pinaikli ang distansya sa pagitan ng dalawa, naabot ang limitasyon ng kanilang bilis. Hindi malinaw na nakita nina David Herdman at ng iba pa ang dalawang figure. Kamao ng emperador na dragon. Si Manuel Bennett ang nagkusa na umatake, pinilipat ang kanyang kamao at ibinato ito kay Reginald Weston. Umungol. Kasabay ng isang suntok, umalangaw-ngaw ang awit ng dragon. Isang gininto ang multo ng dragon ang pumulupot sa isang higanteng kamao, tumatama pataas. Kahit nagsisimula pa lang ang labanan, kumpleto na ang galing ni Manuel Bennett. Tutal, ramdam niya na ang lakas ni Reginald Weston ay napakalakas. Mas malakas kaysa sa sinumang malakas na taong nakalaban niya noon. Kahit si Hidden Dragon Pavilion Master Bill Moore ay maaaring kapantay ng lalaking ito. Sakto nang dumating ang suntok ni Manuel Bennett. Pinahit din ni Reginald Weston ang kanyang kamao at gumanti. Dakilang kamao na nagliliyab sa tiwangwang na langit. Habang ibinabato ang suntok, nagliyab ang itim na gintong apoy sa kanyang kamao. Isang mas itim na gintong ibong nagliliyab ang namuo at sumalpok sa gininto ang dragon na multo na sinuntok ni Manuel Bennett. Sa sandaling iyon, bomb! Tunog! Nagbanggaan ang magkabilang kamao, at ang Golden Dragon Phantom at Flame Bird ay malakas ding nagtama. Ang susunod na segundo, bomb! Tunog! Isang pagsabog na nakakapangilabot sa mundo ang umalangaw-ngaw. Ang mga totoong chi at apoy na nakakadurog ng bundok at parang tsunami ay kumalat sa lahat ng direksyon, nakakatakot at nakakakilabot. Ang manor sa tuktok ng bundok ay gumuho at naging mga guho. Nagtalsikan sa langit ang mga magulong bato, may mga usok at alikabok na pumailan lang, kamangha-mangha. Sa ilalim ng suntok na ito, sabay na lumipad pabalik sina Manuel Bennett at Reginald Weston. Lumipad pabalik si Reginald Weston ng 78 metro, tumalbog sa ere, at tuloy-tuloy na lumapag sa isang bundok. Lumipad pabalik si Manuel Bennett ng 89 na metro at lumapag din sa isang bundok. Malinaw na sa unang enkwentro, dehado si Manuel Bennett. Nako, ito ang unang pagkakataon na nakakita ako ng sinuman na kayang talunin si Brother Bennett, hindi ka panipaniwala. Hindi napigilan ni Barden Bard na mapasigaw. Nabigla rin sina Lily Teasdale at Prajna Bates. Naikuyom ni David Herdman ang kanyang mga kamao at sinabing may nag-aalalang hitsura, ang lakas ng General Alliance Master ay napakalakas, at umaasa siya sa kanyang tunay na lakas upang maupo sa posisyon ng General Alliance Master. Noon, maraming makapangyarihang tao ang nakipagkompetensya sa kanya para sa posisyong ito, ngunit lahat sila ay natalo niya. Marami ring malalakas na tao mula sa ibang mga bansa ang dumating upang hamunin ang ating East Nation Martial Arts Alliance, ngunit natalo rin sila ng General Alliance Master. Bukod pa rito, hanggang ngayon, hindi pa rin natin alam kung gaano kalakas ang General Alliance Master. Pinuno ng alyansa na si Herdman, ano ang dapat nating gawin? Namutla ang mukha ni Julia Stewart, hindi naman papatayin ng General Alliance Master si Manuel Bennett, di ba? Nag-aalala ring tumingin kay David Herdman sina Lily Teasdale at ang iba pa. Umiling si David Herdman, hindi ako sigurado tungkol dyan. Gayunpaman, palagi kong nararamdaman na tila kapwa pinahahalagahan at galit ng General Alliance Master kay Mr. Bennett. Kung talagang gustong patayin ng General Alliance Master si Mr. Bennett, hindi niya sana binigyan ng pagkakataon si Mr. Bennett na itama ang mga pagkakamali nito. Nagliwanag ang mga mata ni Barden Bard, at sinabing, kaya, ayaw patayin ng General Alliance Master si Brother Bennett, kundi gusto lang siyang bugbugin. Marahil. Tumango si David Herdman. Tumingin si Barden Bard sa malayong si Manuel Bennett, masayang masaya, kapatid na Bennett, ipagdasal mo ang sarili mong kapalaran. Bagamat sinabi ito ni David Herdman, medyo nag-aalala pa rin ang lahat. Tutal, nakita rin nila na hindi nagpigil si Reginald Weston nang makipaglaban siya kay Manuel Bennett. Sa oras na ito, sa ibabaw ng dalawang malayong bundok,
Nagharap sina Manuel Bennett at Reginald Weston, ang kanilang mga mata ay puno ng pakikibaka. Hahaha. Tumawa ng malakas si Reginald Weston, sabay sabi, "Bata, ang lakas mo talaga, sulit talaga ang pakikipaglaban ko ng seryoso sa'yo. Hindi rin masama ang lakas mo." Sumigaw pabalik si Manuel Bennett, at saka sinabing, "Gayunpaman, kung gusto mong aminin ko ang pagkakamali ko, imposible iyon. Wala akong kasalanan sa nagawa ko, kaya hindi ko kailanman aaminin ang pagkakamali ko." Ganoon ba? Pinaikit ni Reginald Weston ang kanyang mga mata, sabay sabing, "Kung gayon, lupigin mo ako gamit ang iyong lakas." "Sige." Mariing tugon ni Manuel Bennett, at saka gumalaw ang kanyang katawan, sumugod patungo kay Reginald Weston. Gumalaw din si Reginald Weston, sumugod papunta kay Manuel Bennett. Nang marating ng dalawa ang dulo ng tuktok ng bundok, pareho silang nagtulakan, ang kanilang mga katawan ay lumipad palapit sa isa't isa. Bam! Tunog. Ang dalawang bundok kung saan sila nakatayo ilang sandali lang ang nakalipas ay gumuho ng 12-dosenang metro, na ikinagulat ni David Herdman at ng iba pa mula sa malayo. Sa isang iglap, nagkita ang dalawa sa ere. Sa pagkakataong ito, si Reginald Weston ang unang sumugod, direktang itinaas ang kanyang palad at hinampas ito patungo kay Manuel Bennett. Siyam na patong na mabigat na palma ng bilangguan. Sa isang hampas lang ng palad, nayanig ang lupa at nanginig ang mga bundok. Isang napakalaking palad na nababalot ng itim na gintong kulog ang malakas na hamampas kay Manuel Bennett. Isang itim na gininto ang ibong Thunder Rock ang bumangga rin dito. Si Manuel Bennett, na ayaw magpatalo, ay nagtaas din ng palad at gumanti ng atake. 8th Section Divine Dragon Palm. Sa isang hampas ng palad, umungal ang mga dragon, at umungal din ang gininto ang dragon. Bukod dito, hindi lamang pinakilos ni Manuel Bennett ang tunay na chi sa loob ng kanyang katawan, kundi pinakilos din niya ang kapangyarihan ng kulog sa loob ng kanyang katawan. Kumikislap ng matindi, nakasisilaw, at kapansin-pansin ang gininto ang kulog. Sa isang iglap. Bam! Tunog! Bam! Tunog! Dalawang dumadagandong na higanteng mga palad ang malakas na nagbanggaan, at ang gininto ang dragon ay sumalpok sa ibong bato. Mas marahas pa ang palad na ito, direktang ikinakalat ang patong ng ulap sa kalangitan. Wala pang ilang segundo ang lumipas. Bam! Tunog! Sabay na sumabog ang gininto ang dragon at ang ibong bato, niyanig ang kalangitan at lumikha ng tunog na umaabot sa 10 milya. Ham! Umungol si Manuel Bennett, lumipad pa atras, at kasabay ng isang boom, sumalpok siya sa pader ng bundok na daan-daang metro ang layo, ang katawan niya ay nakabaon dito. Kung tungkol naman kay Reginald Weston, natambo rin siya ng 12-dosenang metro bago bumagsak sa ere at lumapag sa bundok. Napalunok si Barden Bard at sinabing, "Naku, si Brother Bennett ay kakabagsak lang ba sa pader ng bundok ng General Alliance Master?" Kuya. Namutla ang mukha ni Proj na Bates, at hindi niya maiwasang maikuyam ang kanyang mga kamao. Mahigpit ding hinawakan ni Lily Tisdale ang kutsilyo. Sa harap ng isang napakalakas na General Alliance Master, kahit gusto pa nilang tumulong, wala silang magawa. Maging si Brother Bennett ay sunod-sunod na natatalo, at wala nang magiging epekto kung magmadali sila at maghain ng kaso laban sa kamatayan. Naikuyom din nina Julia Stewart, Nancy Maddox, at Julie Stewart ang kanilang mga kamao, nag-aalala para sa kaligtasan ni Manuel Bennett. Kabanata 588, Kabanata 588, Hindi ako binaygo. Sa sandaling ito, umungol. Isang umawit ng dragon mula sa Nine Heavens ang umalangaw-ngaw mula sa bundok kung saan naroon si Manuel Bennett, na umalangaw-ngaw sa mga ulap. Ang susunod na sandali. Bam! Tunog. Biglang sumabog ang bundok kung saan nanunuluyan si Manuel Bennett. Mga batong nagkalat na pumapailan lang sa kalangitan, usok at alikabok na gumugulong. Bukod dito, isang nakasisilaw na gininto ang liwanag ang sumili mula sa mga bato, na nagliliwanag sa madilim na gabi. Sa harap ng lahat, nakita nila ang figure ng gininto ang dragon na umiikot sa kanya, pumapailan lang sa kalangitan, at sumusugod patungo kay Reginald Weston.
Kuya Bennett. Manuel Bennett. Kuya Bennett. Hindi napigilan nina Bard at ng iba pa ang mapasigaw, gulat na gulat. Bagamat pinigilan ni Reginald Weston si Manuel Bennett, hindi naman ito gaanong nakasakit dito. Bukod dito, naramdaman nilang lahat na bumuti na naman ang lakas sa pakikipaglaban ni Manuel Bennett. Sa isang iglap, narating na ni Manuel Bennett ang langit sa ibabaw ng bundok kung saan matatagpuan si Reginald Weston. 8th Section Divine Dragon Palm. Umungol si Manuel Bennett, at sumugod patungo kay Reginald Weston na nakatayo sa tuktok ng bundok. Ang palad na ito ay hindi lamang nagtataglay ng tunay na chi at pisikal na lakas, kundi pati na rin ang kapangyarihan ng parehong katangian ng kulog at apoy. Kaya naman, ang palad na ito ay mas malakas ng maraming beses kaysa sa palad na kakatama lang niya. Umungol. Isang ilusyon ng ginintoang dragon, na nagliliyab sa apoy at tumatalon sa kulog, ang umugang din. Nakaharap sa palad ni Manuel Bennett. Hindi pa rin umiwas o umatras si Reginald Weston, buong pagmamalaking nakatayo sa tuktok ng bundok, at sinalubong ang palad niya. Siyam na patong na mabigat na palma ng bilangguan. Pagkatama ng palad, nagliyab ang Black Gold Flames, kumurap ang Black Gold Thunder, at napakalakas din ito. Isang Thunder Fire Rock din ang umugang, bumangga sa Thunder Fire Golden Dragon sa kalangitan. Bomb! Tunog! Ang tunog ng pagbangga ng dalawang palad, ang tunog ng pagbangga ng Thunder Fire Rock at ng Thunder Fire Golden Dragon ay nagpatong-patong, naniyanig ang langit at lupa, at nagpabagsak sa lahat ng direksyon. Sa ilalim ng nakakatakot na banggaang ito, ang bundok sa ilalim ng Reginald Weston ay nagsimulang gumuho ng tuloy-tuloy. 10 metro, 20 metro, 30 metro. Nang gumuho ito sa taas na 80 metro ay saka lamang ito tumigil. Gayunpaman, hindi nasaktan si Reginald Weston, nanatili ang kanyang posture ng pagharap kay Manuel Bennett, buong pagmamalaking nakatayo sa mga kalahating gupit na bundok. Bulalas ni David Herdman, kaya ito ang tunay na kalakasan ni G. Bennett. Bumantong hininga rin si Jerry Chaplin, lumalabas na hindi naman talaga nagsikap si Mr. Bennett nang patayin niya si Charlie Skinner. Bumantong hininga si Ralph Jordan, malakas nga si Mr. Bennett, pero natatakot ako na hindi pa rin siya kayang tapatan ng General Alliance Master. Labis na nagulat sina Lily Tisdale, Bard, at Prajna Bates sa eksena mula sa malayo. Matagal na nilang sinusundan si Manuel Bennett, at ngayon lang sila nakakita ng ganito kalakas na Panginoon. Gaya ng inaasahan. Sa malawak na East Nation, napakaraming nakatagong talento at umuusbong na mga maestro. Sa sandaling ito, nakikitang natiis ni Reginald Weston ang palad na ito. Itinaas ni Manuel Bennett ang kaliwang braso niya, kinuyam ang kamao, at marahas na sumugod. Kamao ng emperador na dragon. Ang suntok na ito ay mas dominante at mas nakakatakot kaysa sa anumang suntok na ginawa niya. Kumikidlat na parang kulog, nagliliyab na apoy, umuungal na gininto ang dragon, na para bang wawasakin nito ang lahat. Si Reginald Weston ay kasing tatag ng bato, itinaas din ang kaliwang braso, kinuyam ang kamao, at gumanti ng atake. Dakilang kamao na nagliliyab sa tiwangwang na langit. Isang higanteng kamao, na kumikislap na may Black Gold Thunder at nagliliyab na may Black Gold Flames, ang umugang patungo sa kalangitan. Isang malaking Thunder Fire Rock illusion din ang sumugod. Bomb! Tunog! Ang banggaang ito ay parang isang kometa na tumama sa lupa, na naging sanhi ng marahas na pagyanig ng 12-dosenang mga bundok sa paligid. Bomb! Tunog! Hindi na nakayanan ng kalahating gupit na bundok sa ilalim ni Reginald Weston ang pressure at patuloy na gumuho. Isang buong bundok na mahigit 100 metro ang taas ay tuluyang naging mga guho. Nagkalat na mga bato at alikabok ang sumugod patungo sa langit, hinaharangan ng araw. Maraming mga nakamasid sa malayo ang labis na natakot kaya't sila ay bumagsak sa lupa. Masyadong malakas. Ang dalawang ito ay talagang malakas. Sa puntong ito, narating na nina Manuel Bennett at Reginald Weston ang paanan ng mga bundok at naglunsad ng isa na namang nakasisindak na labanan. Ang dalawang figure ay lumaban mula sa paanan ng bundok hanggang sa kalagitnaan ng bundok,
at mula sa kalagitnaan ng bundok hanggang sa tuktok ng bundok. Bukod dito, ang kanilang bilis ay lalong bumilis, napakabilis na ang lahat ng naroroon ay tanging dalawang banggaan ng liwanag at anino lamang ang nakikita. Sunod-sunod na bundok ang pinasabog nilang dalawa. Ang tubig sa mga ilog ay naging naglalakihang alon. Bumuhos, bumuhos, bumuhos. Bam! 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 Magkakaugnay ang mga tunog ng pagtama at pagsabog, dahilan para kumulo ang chi at dugo ng lahat at umugang ang kanilang mga eardrum. Walang nakakaalam kung ilang rounds ang kanilang nilabanan. Nang muling lumitaw sina Manuel Bennett at Reginald Weston, narating na nila ang isang bundok na may 200 metro ang taas at 500 metro ang layo. Laban. Nagharap lang ang dalawang lalaki ng ilang segundo bago sabay na sumigaw at sumugod palapit sa isa't isa. Papunta na sa isa't isa. Walang humpay na ginamit ni Manuel Bennett at Reginald Weston ang kanilang tunay na chi, pisikal na lakas, at kapangyarihan ng kulog at apoy. Bago pa man magdikit ang dalawa, hindi na kaya ng bundok na kinaroroonan nila ang kanilang lakas, at nagsimulang gumuho. Lahat ng mga nanood ay walang imik na nakatitig sa tanawin sa malayo. Pakiramdam nila ang dalawang naglalaban ngayon ay hindi lamang mga tao, kundi mga Diyos. Sa sandaling papalapit, umungol. Sabay na umungol ang dalawang lalaki, at saka itinaas ang kanilang kanang braso, sabay suntok. Bam! Tunog. Parang tunog ng mga banggaan ng bulalakaw, nakakatakot ang kaluluwa. Mas mabilis pang gumuho ang bundok. Pagkatapos, sabay na itinaas ng dalawang lalaki ang kanilang kaliwang braso at sinampal ang mga ito. Pagbagsak. Para bang may kulog na sumabog sa tuktok ng bundok, niyanig ang lupa hanggang sa kaibuturan nito. Kaagad pagkatapos. Ang dalawang lalaki, parang dalawang nagwawala at nag-aagawan ng mga palad, ay walang tigil sa pagsuntok at pag-aagawan ng mga kamay. Bam bam bam. Bangga, bagsak, bagsak. Walang katapusan ang mga tunog ng malakas na pagbagsak na nakakapigil ng puso at nakakadurog ng puso. Parang bawat suntok ay tumatama sa buto, at bawat palad ay tumatama sa laman. Ang bundok na kinaroroonan ng dalawang lalaki, na mahigit 200 metro ang taas, ay gumuho sa paningin ng lahat hanggang sa tuluyan itong maging patag na lupa. Muling lumitaw silang dalawa sa paanan ng bundok. Pero di nagtagal, naglaban ulit sila. Sa pagkakataong ito, naglaban silang dalawa ng daan-daang rounds bago lumitaw sa bundok kung saan naroon si Lily Teasdale at ang iba pa. Napabuntong hininga si Manuel Bennett at mariing sinabi, "Sige, ituloy mo na. Patayin mo ako o kalimutan mo na lang ang pag-amin ko sa pagkakamali ko." Hindi pwede. Ha ha ha. Tumawa ng malakas si Reginald Weston, ang mga mata ay puno ng pagpapahalaga kay Manuel Bennett. Mapalad ang East Nation Martial Arts World na magkaroon ng isang mahuhusay na martial artist na may di matitinag na espiritu na tulad mo. Anong ibig mong sabihin? Hindi napigilan ni Manuel Bennett ang pagkunot ng noo. Hindi ba dapat ay ituloy pa nila ang laban? Bakit bigla na lang siyang pinuri ng lalaking ito? Malakas na sabi ni Reginald Weston, "Bata, sinusubukan lang kita kanina. Gusto kong makita kung mananatili ka pa rin sa paniniwala mo kahit iniisip ng iba na mali ka. Hindi mo talaga ako binaygo." Ito. Lalong natigilan si Manuel Bennett, kaya ba nag-aaway tayo o hindi? Hindi na kailangang ituloy. Umiling si Reginald Weston, "Tapusin na natin ang labanang ito." Noon lamang nakahinga ng maluwag si Manuel Bennett. Sa totoo lang, kung magpapatuloy sila sa pag-aaway, wala siyang tiwala na matatalo niya si Reginald Weston. Maliban na lang kung ang kanyang cultivation ay makakaabot sa spirit concentration stage. General na guro ng alyansa, napatawad mo na ba si G. Bennett? Nagmamadaling nagtanong si David Herdman. Kabanata 589, Kabanata 589, Pagsasagawa ng isang dakilang gawa. Sabi ni Reginald Weston, "Nakuha ako ng batang ito gamit ang kanyang lakas at determinasyon. Isulat na lang natin ang pagkakamali niya sa headquarters." Salamat, General na guro ng alyansa. Sunod-sunod na nagpahayag ng kanilang pasasalamat sina David Herdman at ang iba pa.
Sa wakas ay nakahinga ng maluwag sina Lily Tisdale, Barden Bard, at Prajna Bates. Tumingin si Reginald Weston kay Manuel Bennett at tumawa, "Bata, siguro hindi tayo magiging magkaibigan kung hindi tayo nag-away. Paano kaya kung maghanap tayo ng lugar para uminom at mag-usap ng maayos?" "Siyempre naman." Sumagot si Manuel Bennett, "Pero, general na guro ng alyansa, hintayin mo muna ako sandali." Pagkatapos sabihin iyon, naglakad si Manuel Bennett patungo kina Julia Stewart at David Herdman. "Manuel, ayos ka lang ba?" Nagmamadaling tanong ni Julia Stewart. "Ayos lang ako." Umiling si Manuel at sinabing, "Hayaan mong pagalingin ko kayong lahat." Pagkatapos ay ginamo ni Manuel ang mga sugat nina Julia at ng iba pa. Pagkatapos ng paggamot, sinabi ni Manuel sa lahat, "Sige na, may pag-uusapan ako sa General Alliance Master." Pagkatapos sabihin iyon, naglakad si Manuel patungo kay Reginald Weston, General Alliance Master, "Tara na." Tumawa si Reginald Weston, "Bata, bakit hindi natin tingnan kung sino ang mas mabilis na makakarating sa downtown? Gawin natin." Pumayag si Manuel. "Haha, tara na." Tumawa ng malakas si Reginald Weston at humakbang palabas, tumawid ng mahigit 500 metro. Kumislap ang katawan ni Manuel, at tumalon siya at hinabol si Reginald Weston. Sa ilang paghinga lang, pareho silang nawala sa madilim na gabi. Bumantong hininga si David Herdman, mukhang talagang pinahahalagahan ng General Alliance Master si Mr. Bennett. Tumango si Jerry Chaplin, magkapareho ang ugali ng dalawang ito. Magkasundo sila sa unang tingin pa lang. Tumango si David Herdman at sinabing, "Sige, bumalik na tayong lahat." Pagkatapos, iniwan nina David Herdman at ng iba pa ang ilang tao para linisin ang mga naganap na pinsala, habang ang iba ay bumaba ng bundok at sumakay sa kani-kanilang mga sasakyan para umalis. Pagkatapos ng 10:00 ng gabi, lungsod ng ilog. Kalye ng night market, sa harap ng isang stall ng barbecue. Nakahanap ng mesa sina Manuel at Reginald Weston, naupo, at umorder ng maraming barbecue at isang kahon ng malamig na beer. Nang ang alak at mga pinggan ay nasa mesa na. Direktang kumuha si Reginald Weston ng 2 bote ng beer, binuksan ang takip gamit ang kanyang daliri, at iniabot ang isang bote kay Manuel, "Tara na, uminom ka na." Kinuha ni Manuel ang beer, pinaglangit-ngitan ng dalawa ang kani-kanilang mga bote, at saka sila nagsimulang humigop. Sabay-sabay nilang inubos ang isang bote ng beer. Huminga ng malalim si Reginald Weston, nakakapresko. Inihampas ni Manuel ang bote ng beer sa mesa, nakakapresko. "Ha ha ha." Nagkatinginan ang dalawa at sabay na humagalpak ng tawa. Tumawa si Reginald Weston, "Bata, talagang nagustuhan kita, sa kabangisan at dominanteng diwa ng aking mga kabataan. Mula ngayon, tawagin natin ang isa't isa na magkapatid. Ako si Reginald Weston, maaari mo na akong tawaging Kuya Sean." Nagbiro si Manuel, "Kuya Sean, sa tingin ko ay medyo mabangis at dominanti ka pa rin ngayon." Kumaway si Reginald Weston at sinabing, "Papa Manuel, hindi mo alam. Simula nang maging East Nation Martial Leader ako, 3 beses ko nang pinag-isipan bago gumawa ng kahit ano, at nawala ko na ang kalayaan ng aking nakaraan. Kaya, kapag nakikita kita, parang nakikita ko ang aking mas bata pa." Tumawa si Manuel, "Ibig sabihin mas maingat ka na ngayon, Kuya Sean." "Siguro." Bahagyang bumantong hininga si Reginald Weston, "Ilang tao sa mundong ito ang tunay na walang inaalala." Sabi ni Manuel, "Mahirap itong makamit kung hindi ka nag-iisa. Oo, kapag mayroon na tayong mga pamilya at kaibigan, hindi na tayo maaaring kumilos ayon sa gusto natin." Tumango si Reginald Weston, nagbukas ng 2 pang bote ng beer, at iniabot ang isa kay Manuel. Nag-atubili sandali si Manuel at sinabing, "Kuya Sean, hindi ko alam kung dapat ko bang sabihin ito." Itinaas ni Reginald Weston ang kanyang kamay at sinabing, "Kapatid na Manuel, sabihin mo lang ang nasa isip mo." Nag-atubili sandali si Manuel Bennett at sinabing, "Sa palagay ko ay hindi dapat ganito ang ating East Nation Martial Arts Alliance.
Pakiramdam ko ay maraming tao sa ating East Nation Martial Arts Alliance ang nawala ng puri at dugong dapat mayroon ang mga martial artist ng East Nation, at natatakot sila sa lahat ng bagay. Bumantong hininga si Reginald Weston at sinabing, "Kapatid na Bennett, matagal ko nang alam ang tungkol sa problemang ito. Kaya ganito ang ating East Nation Martial Arts Alliance ay dahil matagal na silang masyadong komportable. Sa paglipas ng panahon, ang pagmamalaki at angkan ng maraming tao ay nawasak. Halimbawa, sina Peter Hyde at Pamela Steele ay mga tipikal na kinatawan. Kaya wala na bang paraan para baguhin ang sitwasyon ng East Nation Martial Arts Alliance?" Tanong ni Manuel Bennett. Sabi ni Reginald Weston, "Para mabago ang sitwasyong ito, ang ating East Nation Martial Arts Alliance ay nangangailangan ng mas maraming batang martial artist na katulad ninyo na may diwa ng pakikipaglaban, enerhiya, sigasig, at kagitingan upang umangat. Bagamat maaaring tumagal ito ng ilang panahon, naniniwala ako na hanggat nagtutulungan tayo, tiyak na magbabago ang sitwasyon ng ating East Nation Martial Arts Alliance." Tumango ng malakas si Manuel Bennett. Humigop si Reginald Weston ng alak at iniba ang usapan, "Kapatid na Bennett, ngayong magkaaway na kayo ng 10,000 of Swords Gate, ano ang plano mong gawin?" Lumagok si Manuel Bennett ng inumin at malamig na sinabi, "Siyempre, pumunta ka sa 10,000 of Swords Gate, at patagin mo ito." Kumunot ang noo ni Reginald Weston at sinabing, "Bagamat sinusuportahan kita sa paggawa nito, hindi ko inirerekomenda na gawin mo ito ngayon." "Bakit?" tanong ni Manuel Bennett. Sabi ni Reginald Weston, "Ang 10,000 of Swords Gate na ito ay isa sa mga nangungunang sekta sa sinaunang mundo ng pakikipaglaban ng East Nation. Mayroon silang napakalalim na pamana at malakas na lakas. Sa kasalukuyan mong lakas, mahirap patagin ang 10,000 of Swords Gate, at baka doon ka mamatay. Dapat mong malaman na ang 10,000 of Swords Gate ay hindi lamang binubuo ng mga walang kwentang tao tulad ni Charlie Skinner. Mayroon silang kabuuang 9 na elder, lalo na ang nangungunang 3 elder, na napakalakas. Kahit ako ay hindi kayang tapatan ng 3 matandang iyon." Nang marinig ang mga salita ni Reginald Weston, hindi napigilan ni Manuel Bennett na ikuyom ang kanyang mga kamao, at dumilim ang kanyang mukha. Ang 10,000 of Swords Gate na ito ay talagang hindi madaling harapin. Huminga ng malalim si Manuel Bennett at sinabing, "Ang 10,000 of Swords Gate na ito ay isang bombang may takdang oras, at ang pag-alis dito ay isang malaking problema. Kaya, kailangan kong sirain ang 10,000 of Swords Gate na ito." Nagdilim din ang mukha ni Reginald Weston at sinabing, "Kailangang wasakin ang 10,000 ng Swords Gate, ngunit hindi ngayon. Nakababatang kapatid na Bennett, hintayin natin hanggang sa lumakas ang ating lakas, at saka tayo magkakasamang lalaban para wasakin ang 10,000 of Swords Gate." Biglang tumigil si Manuel Bennett, "Kuya Sean, gusto mo ring sumama?" "Siyempre naman." Ibinagsak ni Reginald Weston ang kanyang kamao sa mesa at umungol, "Nilapastangan ng 10,000 of Swords Gate ang East Nation Martial Arts Alliance at pinatay ang marami sa aking mga kababayan. Kung hindi ako maghihiganti para sa sama ng loob na ito, hindi ako karapat-dapat maging Martial Alliance Chief ng East Nation Martial Arts." "Mabuti." Tumango ng malalim si Manuel Bennett at sinabing, "Kuya Sean, sabay tayong aalis kapag tamang oras na." "Walang problema." Pumayag si Reginald Weston at saka muling inilangit-ngit ang bote ng inumin niya sa alak ni Manuel Bennett. Pagkatapos ay nilagok ng dalawa ang isa pang bote ng beer. Pagkatapos kong maubos ang bote ng beer na ito, sabi ni Reginald Weston, "Papa Bennett, pagkatapos kumain at uminom, tara na at gumawa tayo ng isang malaking bagay." "Anong malaking bagay?" Mukhang naguguluhan si Manuel Bennett. Sabi ni Reginald Weston, "Pumunta ka sa Elephant Country at patagin ang Elephant Country Martial Alliance." "Ano?" Nagulat si Manuel Bennett, "Patagin ang Martial Alliance ng Elephant Country?" "Kuya Sean, hindi ka nagbibiro, di ba? Sa tingin mo ba nagbibiro ako?" Tumingin ng seryoso si Reginald Weston at nagpatuloy, tulad ng kasabihan, "Kung hindi ka gumanti ng pabor, bastos iyon."
Ang Elephant Country Martial Alliance na ito ay hayagang pumunta sa ating East Nation upang manggulo at nagpadala ng isang delegasyon upang pukawin ang ating East Nation Martial Arts Alliance headquarters, na sadyang nanliligaw ng kamatayan. Gusto ba ng isang simpleng langgam na yumanig ang isang higanteng dragon? Nakakatawa. Sandali na huminto. Nagpatuloy si Reginald Weston, kung hindi natin sila babatukan ng malakas sa pagkakataong ito, babalik sila para guluhin tayo sa susunod. Siyempre, ginagawa ko ito para pumatay ng manok bilang babala sa mga unggoy. Ngayon, gustong tapakan ng mundo ng martial arts ng iba't ibang bansa ang ating East Nation Martial Arts World. Sa pagkakataong ito, ako, si Reginald Weston, ay ipapakita sa kanila na ang mundo ng ating East Nation Martial Arts ay hindi dapat pakialaman. Kabanata 570, Kabanata 570, Pagpapakita ng Kapangyarihan. Nang marinig ang mga salita ni Reginald Weston, tuwang-tuwa si Manuel Bennett. Itinuturing niya ang kanyang sarili na medyo matapang. Pero hindi niya inaasahan na mas mapangahas pa pala si Reginald Weston kaysa sa kanya. Gayunpaman, mas hinahangaan ngayon ni Manuel Bennett si Reginald Weston. Bilang East Nation Martial Leader, dapat niyang taglayin ang ganitong katapangan at pangangibabaw. Sabi ni Reginald Weston, "Kapatid na Bennett, sasama ka ba o hindi? Kung hindi, ako na lang mag-isa ang sasama. Pupunta ako." Malakas na hinampas ni Manuel Bennett ang mesa at bulalas, "Sinong nagsabing hindi ako pupunta? Bahagi rin ako ng East Nation Martial Arts World. Kung makakapag-ambag ako, ikalulugod kong gawin iyon." Ha ha ha. Tumawa ng malakas si Reginald Weston at sinabing, "Kuya Bennett, talagang nagustuhan kita." Nagtanong si Manuel Bennett, "Maaari ko bang tawagin ang aking mga kapatid na lalaki para sumama sa amin?" Sumagot si Reginald Weston, "Mas mabuti kung mas kaunti ang tao. Sa ganitong paraan, mas madali para sa atin ang umatras pagkatapos nating lampasuhin ang Elephant Country Martial Arts World." Sabi ni Manuel Bennett, "Tatlo na lang." Gusto rin niyang isama sina Lily Tisdale, Barden Bard, at Prajna Bates, para makakuha sila ng kaunting karanasan. Walang problema yan. Agad na sumang-ayon si Reginald Weston, saka itinaas ang bote ng alak. "Tara na, ituloy na natin ang pag-inom, kailangan nating matapos bago tayo magsimula." "Haha, tara inom tayo." Tumawa rin ng malakas si Manuel Bennett, sa tuwa. Pagkatapos nilang kumain ng merienda sa gabi, nagpara ng taxi sina Manuel Bennett at Reginald Weston at dumiretso sa River City Airport. Papunta sa paliparan, sina Manuel Bennett at Reginald Weston ay nag-book ng 5 sa pinakamabilis na tiket sa paglipad patungong Man City sa Elephant Country. Pagkatapos mag-book ng mga tiket, tinawagan ni Manuel Bennett sina Lily Tisdale, Barden Bard, at Prajna Bates para hilingin na magkita sila sa paliparan. Pagdating sa paliparan, pumasok sa terminal ng paliparan sina Manuel Bennett at Reginald Weston. Pagkatapos maghintay ng ilang sandali, dumating din sina Lily Tisdale, Barden Bard, at Prajna Bates. "Kuya Bennett, bakit mo kami tinawagan papuntang paliparan ng napakalalim na ng gabi?" Nagtatakang tanong ni Barden Bard. Nagtatakang tumingin din sina Lily Tisdale at Prajna Bates kay Manuel Bennett. Sumagot si Manuel Bennett, "Ngayon lang, napagdesisyonan namin ni Brother Sean na pumunta sa Elephant Country para talunin ang Elephant Country Martial Alliance." "Ano? Pumunta sa Elephant Country at talunin ang Elephant Country Martial Alliance?" Hindi napigilan ni Barden Bard na mapasigaw. Nabigla rin sina Lily Tisdale at Prajna Bates. Talagang ikinagulat nila ang balitang ito. Oo. Tumango si Manuel Bennett at sinabing, "Ang delegasyong ito mula sa Elephant Country Martial Alliance ay naglakas loob na maglakad kasama ang ating East Nation Martial Alliance, kaya natural lang, kailangan natin silang gantihan ng malakas. Kung hindi, iisipin talaga nilang takot tayo sa kanila, at tiyak nagugulatin na naman nila tayo." Sus Mariosep. Mukhang nasasabik si Barden Bard at sinabing, "Sige, sige, magandang ideya ito. Kuya Bennett, dapat matagal na natin silang ginantay." Tumango rin si Lily Tisdale, "Dapat talaga nating turuan ng leksyon ang Elephant Country Martial Alliance.
Maging sa mga mata ni Proj na Bates, mayroong masidhing pananibik, na lubos na walang takot. Tumingin si Reginald Weston sa kanilang tatlo at ngumiti, bagamat maaaring hindi pa ganoon kalakas ang inyong mga kasanayan, mayroon kayong lakas ng loob, na talagang mahusay. Buong pagmamalaking sinabi ni Barden Bard, syempre naman, Master Alliance, hindi mo nakita kung sino ang kasama namin. Tumawa ng malakas si Reginald Weston at sinabing, mula ngayon, hindi mo na ako kailangang tawaging Alliance Master, tawagin mo na lang akong Brother Sean. Opo, Kuya Sean. Tumango si Lily Tisdale bilang pagsang-ayon. Pagkatapos maghintay ng ilang sandali, sumakay silang 5 sa eroplano patungong Man City sa Elephant Country. Dahil sa pagkakaiba ng oras, lagpas hating gabi na nang dumating si Manuel Bennett at ang grupo sa paliparan ng Man City. Pagkalabas ng paliparan, pumara ng taxi si Manuel Bennett at ang kanyang mga kasama, diretsyong patungo sa sentro ng lungsod ng Man City. Sa kalsada, tinanong ni Manuel Bennett si Reginald Weston, Kuya Sean, diretsyo na ba tayo sa punong himpilan ng Elephant Country Martial Arts Alliance? Dahil nandito tayo, syempre kailangan nating makipagkita sa lahat ng pangunahing martial arts hall sa Elephant Country. Sumagot si Reginald Weston at saka idinagdag, maraming martial arts hall sa Elephant Country, ngunit 13 martial arts hall lamang sa Man City ang nakakatugon sa pamantayan. Kaya, sisipain muna natin itong 13 martial arts hall, pagkatapos ay tatango tayo sa punong tanggapan ng Elephant Country Martial Arts Alliance. Sige. Tumango si Manuel Bennett bilang pagsang-ayon, saang martial arts hall tayo unang pupunta? Hall ng Martial Arts ng Kamao at Kaluluwa. Sumagot si Reginald Weston at nagpatuloy, ang hallmaster ng Fist Soul Martial Arts Hall ay si Saturday Yake, na may palayaw na Bloody Fist King, na maraming beses nang nanalo ng titulong Elephant Country Boxing King noon. Kahit na ang lalaking ito ay hindi maihahambing sa mga pagan ng Slaughter Fist King, ang Elephant Country Martial Alliance leader, isa rin siyang kahangahangang martial artist. Tumango si Manuel Bennett bilang pag-unawa, wala akong masyadong alam tungkol sa Elephant Country. Pero sige, pupunta kami kahit saan mo sabihin, Kuya Sean. Mga 10 minuto pa lang ang layo ng sasakyan sa kalsada nang makarating ito sa sentro ng lungsod ng Man City. Kahit gabi na, abala pa rin ang Man City sa trapiko at mga neon lights. Huminto sina Manuel Bennett at ang kanyang mga kasama sa pasukan ng Fist Soul Martial Arts Hall sakay ng taxi. Pagkababa pa lang nila ng sasakyan, nakita nilang lahat ang isang karatula na nakasabit sa labas ng pinto ng Martial Arts Hall. Nakasulat dito sa iba't ibang wika ang, hindi pinapayagang pumasok ang mga tao mula sa East Nation at mga aso. Ang pinakatanyag ay nakasulat sa wika ng East Nation. Agad na nagalit si Barden Bard, nako, noong una ay plano ko lang silang turuan ng leksyon. Pero kung titingnan mo ito ngayon, parang hindi ko na kailangang magpakita ng awa. Ang mga mukha ni Manuel Bennett at Reginald Weston at ng iba pa ay naging malungkot din. Ang ganyang nakakainsultong pananalita ay talagang nakakainis sa mga tao. Kumunot ang noo ni Manuel Bennett, napakapangahas ng mga taong ito sa mundo ng martial arts ng Elephant Country. Paano sila nang ahas na magsalita ng hayagan ng mga nakakainsultong salita? Malalim na sabi ni Reginald Weston, mukhang alam na nila ang insidente ng pagkamatay ng delegasyon ng Martial Alliance ng Elephant Country sa aming East Nation Martial Arts Alliance Headquarters. Kaya nila ito ginagawa. Sinusubukan nila tayong takutin. Nako, pinagbabantaan nila tayo, di ba? Isang malamig na liwanag ang kumislap sa mga mata ni Manuel Bennett. Sige, kung hindi ko sisirain ang lahat ng martial arts hall sa Man City, hindi na ako babalik sa East Nation. Pagkasabi nito, dumiretso si Manuel Bennett at tinanggal ang karatula. Saka naglakad papasok sa martial arts hall. Sumunod din sa kanya papasok sina Reginald Weston, Lily Tisdale, Barden Bard at Proj Bates. Malamig at istrikto ang kanilang mga mukha. Medyo malaki at maluwang ang martial arts hall, maraming sako ng buhangin na nakasabit, at maraming mga taga-Elephant Country at mga dayuhan na nakasuot ng boxing gloves ang nagpa-practice.
Mayroon ding dalawang boksingero sa entablado ng labanan na nagpapalitan ng suntok, kasama ang maraming manunood na naghihiyawan sa ibaba, na lumikha ng isang masiglang eksena. Pagpasok namin sa Martial Arts Hall, tumingin si Manuel Bennett ng malamig at sumigaw, "Sabihin mo kay Saturday Yake na pumunta rito." Sa isang iglap, lahat ng tao sa Martial Arts Hall ay napalingon. Sino ang maglalakas loob na sumigaw ng malakas dito? Isang lalaking nasa katanghaliang gulang na may taas na 1.8 metro at malusog ang pangangatawan ang tumalon pababa mula sa entablado ng labanan at naglakad patungo sa pasukan. Sumunod sa kanya ang mga disipulo sa bulwagan. Sabi ni Reginald Weston, ang lalaking ito ay si Saturday Yake. Ikaw ba ang pinuno ng bulwagan ng martial arts na ito, Saturday Yake? Tanong ni Manuel Bennett. Sumulyap si Saturday Yake kay Manuel Bennett at sa kanyang mga kasama at nagtanong sa putol-putol na wikang East National, taga East Nation ba kayo? Oo naman. Malakas na tugon ni Manuel Bennett. Naging malamig ang tono ni Saturday Yake, hindi mo ba nakita ang karatula sa labas? Bawal pumasok ang mga taga East Nation at mga aso. Ito ba ang karatula na tinutukoy mo? Itinaas ni Manuel Bennett ang karatula na hawak niya. Oh! Ang lakas ng loob mong tanggalin ang karatula. Tumawa ng nakangising si Saturday Yake, mukhang mga martial artist kayo mula sa East Nation, nandito para manggulo. Tama iyan. Tumango si Manuel.